Movie Recap Tagalog here. Sa isang bangkang pangisda, may mga taong gustong tumawid sa hangganan papuntang South Korea upang kumita ng pera. Ngunit bigla nilang natuklasan na ang bangkang ito ay espesyalista sa bentahan ng mga lamang loob. Nang buhati ng isang tripulante ang isang batang babae para operahan, hindi na nakapagpigil ang isang maruming lalaking nakaupo sa sulok at nagdesisyong kumilos. Ang lalaking mukhang pulubi ay mahusay na humawak ng palakol. Mabilis at walang pag-aalinlangan ang kanyang mga galaw at napakabrutal ng kanyang paraan. Galit niyang pinatay ang grupo ng mga nagbebenta ng lamang loob. Hindi nagtagal, pinatay niya ang lahat ng nasa bangka. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng ulat ang Korean Coast Guard, kaya agad silang sumakay sa bangka upang magsagawa ng inspeksyon. Ngunit ang tumambad sa kanila ay mga bangkay na nagkalat sa buong sasakyang pandagat. Pagpasok nila sa loob, isang nakakakilabot na eksena ang kanilang nasilayan. Agad na sumugod ang Korean Coast Guard, pinalibutan ang lalaki, at inutusan siyang itaas ang kanyang mga kamay at ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang nakita lang nila ay isang lalaking balot sa dugo. Namumula ang kanyang mga mata at punong-puno ng matinding puot. Hinal na hinal siyang sumagot, ang pangalan niya ay Jaehyuk. Nagulat ang mga pulis sa narinig nilang pangalan dahil si Jaehyuk ay isang napakagaling na ahente ng Korean Intelligence Agency. Matagal nang inakala ng lahat na patay na siya matapos ang isang misyon isang taon na ang nakalipas. Noon, si Jaehyuk at ang dalawa niyang kasamahan ay inutusan upang puksain ang isang drug dealer na madalas tumawid sa hangganan ng China at North Korea. Batay sa mga ebidensyang kanilang nakalap, mabilis nilang natunton ang kuta ng naturang drug dealer at pinatay ang lahat ng tauhan na naroroon. Nang makita nilang nakatambak ang napakaraming droga, agad na sinindihan ni Jaehyuk ang mga ito upang sunugin. Ginawa nila ito dahil hindi nagtagal bago ang misyong iyon, lumabas sa publiko ang listahan ng mga ahente ng Korean Intelligence Agency. Lahat ng espesyal na ahenteng nakaposisyon sa labas ay pinaslang sa parehong araw. Dahil dito, tinawag ng ahensya ang pangyayaring iyon bilang Bloody Friday. Si Jaehyuk at ang kanyang mga kasamahan ay nag-imbestiga upang alamin kung paano nailabas ang listahan, at nadiskubre nila ang isang grupong sangkot sa drug trafficking na nakabase sa North Korea. Ang mga ahenteng pinatay noon ay napatay din matapos nilang malaman ang tungkol sa grupong ito. Dahil dito, nagdesisyon si Jaehyuk at ang kanyang koponan na ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Ngunit nang akala nila ay malapit na nilang matapos ang kanilang misyon, bigla silang sinalakay ng isang misteryosong armadong grupo. Dalawa sa mga kasamahan niya ang agad na namatay at si Jaehyuk ay nawala. Isang taon ang lumipas bago siya muling lumitaw at sa ganitong paraan pa. Nang lumabas ang balitang buhay pa siya, agad itong nakatawag ng pansin sa South Korean Intelligence Agency. Ang espesyal na ahenteng si Jaehyuk, na idineklarang patay at nawawala isang taon na ang nakalipas, ay biglang lumitaw sa kanyang sariling bayan na labis na ikinagulat ng lahat. Dahil dito, sumailalim siya sa masusing pagsisiyasat. Batay sa kanyang mga pisikal na kakayahan, taglay niya ang pambihirang kalusugan. Ngunit ang nakakapagtaka ay natuklasan nilang may sangkap ng isang gamot sa kanyang katawan. Ang epekto ng gamot na ito ay ang piliing burahin ang ilang alaala, kaya't ganap na hindi maalala ni Jaehyuk ang mga kaganapang nawala sa kanyang isipan isang taon na ang nakalipas. Mas lalo pang naging nakakabahala ang kanyang emosyon dahil madali siyang nawawalan ng kontrol. Habang isinasagawa ang polygraph test, tuluyan siyang nagwala. At nang tangkain niyang saktan ang sarili, may isang taong agad na pumigil sa kanya. Ang taong iyon ay si Pilho, na siya rin kanyang nakatataas. Dahil sa rekomendasyon ni Pilho, matagumpay na nakapasok si Jaehyuk sa Korean Intelligence Agency. Ngunit nang makita ni Pilho ang hindi matatag na kalagayan ni Jaehyuk, agad nag-utos si Deputy Director General Do, ang pinuno ng Foreign Intelligence Department, na huwag muna siyang bumalik sa serbisyo hanggat hindi siya lubusang nakapagpahinga. Ngunit nang bumalik si Jaehyuk, napansin niyang may taong palihim na sumusubaybay sa kanya. Pagdating sa pamilyar niyang lugar, tinitigan niya ang mga sugat sa kanyang katawan, ngunit hindi niya maalala kung paano niya iyon natamo. Sa kanyang pagsusuri sa impormasyong may kaugnayan sa kanyang mga kasamahang nasugatan, natuklasan niyang sila ay binaril sa malapitan. Bukod pa rito, walang senyales ng agarang paglaban mula sa mga biktima. Ipinapakita nito na may umatake sa kanila nang hindi nila inaasahan, isang taong bihasa at sinanay para sa ganitong uri ng pagpatay. Ngunit hindi matandaan ni Jaehyuk ang mga pangyayari noong panahong iyon. Kaya't pinangako niya sa sarili na alamin ang katotohanan anuman ang mangyari. Upang matunton ang tunay na nasa likod ng trahedya, nagsimula siyang magsanay ng husto upang mapabuti ang kanyang pisikal na kakayahan. Nang tuluyan nang bumalik ang kanyang lakas, nagdesisyon si Jaehyuk na bumalik sa pinangyarihan ng insidente upang magsagawa ng investigasyon. Ngunit bago makalabas ng bansa, pinagtakpan muna niya ang kanyang mga kilos upang hindi siya mapansin ng kanyang kasamahan. Gayunpaman, naharang siya sa customs dahil ayaw niyang ipaalam ang kanyang mga kilos. Dahil dito, inatake niya ang opisyal ng customs. Sa isang iglap, napabagsak niya ang dalawa sa kanila. Ngunit hindi niya namalayan na may isang taong lihim na nakapag-record ng pangyayari. Habang papalabas na ng bansa si Jaehyuk, napansin niyang may isang taong naghihintay sa kanya, si Pilho. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Pilho na huwag kumilos ng pabigla-bigla. Ipinangako nitong tutulungan siyang maibalik ang kanyang mga alaala. Kasabay nito, nangako rin si Pilho na alamin ang buong katotohanan sa likod ng insidenteng naganap isang taon na ang nakalipas. Sinabi rin ni Pilho kay Jaehyuk na huwag masyadong ituon ang pansin sa paghahanap ng sagot sa labas dahil maaaring nasa isang lugar lang ito na hindi niya inaasahan. Pansamantalang nagtiwala si Jaehyuk kay Pilho. Nilay-nilayan niya ang mga sinabi nito kaninang umaga. At nang makita niya ang isang bahagyang kislap ng liwanag sa di kalayuan, batay sa kanyang profesional na instinct, agad niyang naunawaan na ito ay isang code. Matapos makuha ang senyales, nagtungo si Jaehyuk sa isang shopping mall at natagpuan ang isang USB sa loob ng locker ng isang empleyado. Ngunit nang buksan niya ito upang tingnan ang laman, nagulantang siya sa kanyang nakita. Ang taong nasa video ay walang iba kundi si Jaehyuk mismo. Si Jaehyuk ay nagsabi na may isang espiya sa loob ng organisasyon. Upang matukoy ang traidor, binura ni Jaehyuk ang kanyang sariling mga alaala mula isang taon na ang nakalipas.
hindi niya kailanman naisip na siya mismo ang gumawa nito. Sa huli, hindi niya alam kung bakit niya kinailangang gawin yon. Ngunit mula sa sandaling ito, kailangan niyang maging alerto at pagdudahan ang lahat ng nasa paligid niya. Dahil kailangan niyang matagpuan ng espiya sa loob ng organisasyon. Tanging sa ganoong paraan niya matutuklasan ang katotohanan. Kaya naman, humingi siya ng tulong sa kanyang kasamahan sa Records Department upang siyasatin ang Brown Bear Plan mula 1 taon na ang nakalipas. Ito ang naging simula ng Bloody Friday. Ang dahilan kung bakit namatay si Director Kim noon ay dahil iniimbestigahan niya ang nakakatakot na puwersang nasa likod ng Hwayang Gang. Matapos mailabas ang listahan ng mga ahente, lahat ng kanilang mga operatiba sa ibang bansa ay pinatay. Ang grupong pinamunuan ni Jae-yuk ay tinambangan ng kaaway dahil sa kanilang pagsisiyasat sa kasong ito. Ang mga alaala ni Jae-yuk ay umabot lamang hanggang sa puntong iyon. Ang hindi niya inaasahan ay ang lihim na pagpasok ng Hwayang Gang sa Korea. Hindi lang iyon, dala rin nila ang isang bagong uri ng droga. Gamit ang pagkakataong ito, nais nilang sakupin ang pamilihang Koreano. Ngunit dahil sa kasakiman ng isang lokal na gang, mabilis na kumalat ang mga produkto ng Hwayang Gang. Dahil dito, isang Korean idol ang nakaranas ng matinding halusinasyon matapos gumamit ng droga. Sa kalituhan, nahagip siya ng isang sasakyan at namatay agad sa mismong lugar ng insidente. Dahil sa kasikatan ng biktima, nagsagawa ng masusing investigasyon ang lokal na pulisya. Sa wakas, natuntun nila kung sino ang nasa likod ng pinuno ng lokal na gang. Lumabas na ang Hwayang Gang ang siyang nagsusuplay upang hindi mabunyag ang kanilang tunay na kinaroroonan. Inaresto nila ang lahat ng pinuno ng iba pang gang at ginamit ito upang ipakita ang kanilang lakas. Ngunit dahil sa kanilang malulupit na paraan, hindi lamang nagalit ang ibang lokal na gang kundi nakuha rin nila ang atensyon ng Intelligence Department. Dahil dayuhan ng Hwayang Gang, hindi sila maaaring basta-bastang kumilos, kaya't nanatili silang tahimik. Ngunit hindi lang naging arogante ang Hwayang Gang, sangkot din sila sa ika-6 na madugong insidente noong 1 taon na ang nakalipas. Dahil dito, itinutuon ng Intelligence Department ang kanilang atensyon sa ikalawang pinuno ng Hwayang Gang, si Yong Tae. Si Yong Tae ay napakaingat. Nang maramdaman niya ang panganib sa paligid niya, agad siyang tumakas at sumakay sa isang inihandang sasakyan. Ngunit sa ilalim ng matinding habulan at operasyon ng pulisya, tuluyan siyang napaligiran. Kahit napalibutan ng mga pulis, ni hindi man lang siya kinabahan. Para bang alam na niya ang mangyayari. Kaya naman, bumaba siya ng sasakyan nang hindi man lang lumaban. Maging ang mga pulis ay nagulat sa gaano kakinis ang naging paghuli sa ganitong malupit at walang awang kriminal. At tama nga ang kanilang hinala, hindi nagtagal matapos nilang arestuhin si Yong Tae, nakatanggap ang Police Reporting Center ng isang bantang tawag. Sinabi ng nasa kabilang linya na kung hindi nila pakakawalan si Yong Tae, papatayin nila ang isang pulis araw-araw bilang babala. Ang unang biktima ay isang pulis na nagpapatrol sa lugar malapit doon. Ang tensyon ay mabilis na kumalat. Hindi na lamang ito isang deklarasyon ng digmaan laban sa pulisya, kundi isa ring hamon sa reputasyon ng buong pambansang sistema ng seguridad ng Korea. Dahil dito, lubos na tinutukan ng ahensya ng intelihensya ang kasong ito. Dahil sa natatanging katangian ng kaso ng Hwayang Gang, napagpasyahan ni Deputy Director General Du na italaga si Jae-yuk sa responsibilidad dahil siya mismo ang nagsiyasat at nagmonitor sa gang. Ayon kay Jae-yuk, ang lantad na hamon ng Hwayang Gang ay hindi lamang isang tuwirang deklarasyon ng digmaan laban sa pambansang sistema ng seguridad, kundi maaari ring nangangahulugan na may hawak na mahahalagang sikreto si Yong Tae. Kaya naman nais ni Jae-yuk na gamitin ang sarili niyang paraan upang interogahin ang tahimik na si Yong Tae. Pagpasok ni Jae-yuk, hindi siya nagsalita ni isang salita, bagkus agad niyang binugbog si Yong Tae. Pagkatapos, pinunit niya ang damit ni Yong Tae upang suriin ang kanyang mga tattoo at alamin ang kanyang nakaraan. Gumamit si Jae-yuk ng mga psikolohikal na pamamaraan upang sirain ang depensa ni Yong Tae. Nang banggitin ni Jae-yuk ang isang bahagi ng nakaraan na ayaw alalahanin ni Yong Tae, bigla itong nagwala at nagtangkang saktan si Jae-yuk. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, lalo lamang siyang nakatanggap ng mas brutal na mga suntok mula kay Jae-yuk. Matapos ang matinding pambubugbog, tila natutong magsalita si Yong Tae. Sinadya pa niyang banggitin ang kwento ng isang inang lobo na naghiganti para sa kanyang anak. Sa una, hindi gaanong binigyang pansin ni Jae-yuk ang kwentong ito. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Yong Tae ang nagpagalit kay Jae-yuk. Sinabi ni Yong Tae na ang mga espesyal na ahente ay walang laban sa kanila, hindi raw sila magkapantay ng antas. Sa narinig, naisa nang turuan muli ni Jae-yuk ng leksyon ang mayabang na si Yong Tae. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Paglapit niya sa mesa na napapalibutan ng mga tao, natuklasan niya ang isang kamay sa loob ng isang kahon. Ang kamay na ito ay pinutol ng Hwayang Gang mula sa ikalawang pulis na kanilang pinaslang. Nakaukit sa kamay ang dalawang salita, tanga. Nang makita ang mga salitang ito na nababalot ng dugo, biglang naalala ni Jae-yuk na ang parehong dalawang salita ay nakaukit sa dibdib ng kanyang pinatay na kasamahan. Pinatunayan din nito na may kaugnayan ang Hwayang Gang sa kaso ng pagtagas ng listahan ng mga espesyal na ahente. Kaya't agad na bumalik si Jae-yuk sa silid ng interogasyon. Ngunit sa kanyang pagpasok, hindi tulad ng dati, nanatili siyang tahimik. Pagkatapos, gumamit siya ng isang puting tela upang takpan ang mga mata, ilong, at bibig ni Yong Tae. Si Jae-yuk ay nag-aalab sa galit at nais niyang patayin si Yong Tae sa mismong sandaling iyon. Sa kabutihang palad, napigilan siya ng kanyang kasamahan sa tamang oras. Ngunit sa kabila ng muntik na niyang pagkamatay, mayabang pa ring sinabi ni Yong Tae na hindi pa rin nila nauunawaan kung bakit siya naroon. Dumating daw siya dahil kay Jae-yuk mismo. Ang pangungusap na ito ay lubhang ikinagulat ni Jae-yuk. Malinaw na hindi magkakilala ang dalawang panig. Bakit alam ni Yong Tae ang pangalan ni Jae-yuk? Ito rin ang nagpagulat kay Section Chief Dong Kyun. Ngunit dahil dito, mas naunawaan ni Jae-yuk na ang Hwayang Gang ang magiging susi sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Kaya nang wala siyang makuhang impormasyon mula kay Yong Tae, nagpasya siyang hanapin ang inosenteng driver. Bagaman napilitan lamang itong magmaneho, tiyak na may nalalaman siyang mga pahiwatig tungkol sa ibang miyembro ng Hwayang Gang. Binigyan ni Jae-yuk ang driver ng kanyang numero at sinabing maaari siyang tawagan anumang oras kung may makukuhang impormasyon.
Habang pauwi na si Jaehyuk upang ayusin ang mga nakuhang bakas ng ebidensya, nadiskubre niyang may isang grupo ng mga tao na bigla na lamang sumuko sa himpilan ng pulisya. Subalit hindi niya napansin ang anumang kakaiba rito. Sa kanyang pagbabalik, nakatanggap si Jaehyuk ng isang misteryosong tawag sa telepono. Doon lamang niya biglang naunawaan ang tunay na nangyayari. Sa istasyon ng pulisya, may isang pangkat ng mga taong lihim na kumikilos sa paligid. Una nilang winasak ang sistema ng komunikasyon ng istasyon, pagkatapos ay dumiretso sila papasok. Ang mga lumabas mula sa sasakyan ay may dalang mga sandata at agad na sumugod sa himpilan ng pulisya. Ang mga nasa loob naman, na tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon, ay biglang sumugod at nakipaglaban sa mga pulis. Dahil sa sabay na pag-atake mula sa loob at labas, maraming pulis ang hindi na nakapag-react at mabilis na napabagsak. Pagkatapos, hinawakan ng pinuno ng grupo ang isang pulis at ginamit ang kanyang buhay bilang panakot upang mabuksan ang pinto. Ngunit dahil sa takot sa kamatayan, tila nakalimutan ng mga nasa loob na hindi kailanman tumutupad sa pangako ang mga masasamang gangster. Ang mga misteryosong taong ito ay mga tauhan ng Hwayang Gang na dumating upang iligtas ang ikalawang pinuno ng gang, si Yongtai, na nakakulong doon. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay may isa pang mas mahalagang tao sa loob ng selda bukod kay Yongtai. Siya ang lalaking nagpapanggap bilang inosenteng driver. Ang kanyang tunay na pagkatao, siya ang tunay na pinuno ng Hwayang Gang, si Mosul. Ang unang ginawa ni Mosul nang makalaya ay harapin si Yongtai. Dahil nagsabi ito sa kanilang mga kaaway ng isang kwentong hindi dapat nabanggit. Kasabay nito, matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang kasamang si Jae, napagtanto ni Jaehyuk na ang mga taong ito ay talagang nakatuon sa kanya. Bukod dito, matapos niyang pag-isipan ng mabuti ang kwento ng paghihiganti na ikinuwento ni Yongtai, naalala niya na habang iniinteroga ang driver, may nakita siyang isang pamilyar na tattoo. Ang tattoo na iyon ay eksaktong kapareho ng tattoo sa braso ng drug lord na si Hwang Do, na kanyang pinatay sa isang misyon isang taon na ang nakalipas. Noon lamang napagtanto ni Jaehyuk na ang driver ang tunay na pinuno na nagtatago. Matagal na pala siyang lihim na sinusundan ni Jaehyuk upang ipaghiganti ang kanyang anak. Kaya nang bumalik si Jaehyuk sa himpilan ng pulisya, nakita niyang nakasakay na si Mosul sa isang sasakyang papaalis. Agad niyang ipinihit ang manibela upang habulin ito. Ngunit hindi naging ayon sa inaasahan ng resulta. Kaya't dali-dali siyang bumalik sa istasyon upang suriin ang surveillance camera. Gusto niyang makita kung ano talaga ang nangyari. Ngunit ang labis na ikinagulat ni Jaehyuk ay nang makita niya ang isang pamilyar na mukha sa surveillance camera. Ang taong iyon ay si Chanjil, ang taong nagbigay ng impormasyon sa kanyang pangkat isang taon na ang nakalipas. Naglaho si Jaehyuk sa kanyang alaala. Sa wakas, naalala niyang bago naganap ang trahedya sa kanyang pangkat, dumating si Chanjil upang hanapin siya. Ngunit pagkatapos noon, hindi na niya maalala ang anumang nangyari. Kung nais ni Jaehyuk na malaman ang tunay na nangyari isang taon na ang nakalipas, kailangan niyang hanapin ang impormante, si Chanjil. Kaya't lihim niyang itinago ang katotohanan at humingi ng pahintulot kay Deputy Director General Do na bigyan siya ng bakasyon. Kamakailan lang, halos mabaliw si Deputy Director General Do sa kabuluhang idinulot ng Hwayang Gang. Tila nahulaan na niya ngayon ang balak ni Jaehyuk. Sa halip na pigilan siya, hinayaan pa niya itong magpahinga. Sa katunayan, nais din niyang bigyan ng pagkakataon si Jaehyuk na lihim na siya sa atin ang mga galaw ng Hwayang Gang. Kung may mangyari kay Jaehyuk habang nakalib siya, hindi mananagot ang punong tanggapan. Kung magtagumpay siya, mas mabuti. Ngunit kung mabigo siya, wala namang mawawala sa kanila. Kaya naman, sinubukan ni Jaehyuk ang lahat ng paraan upang muling makatagpo si Chanjil. Naalala niyang tinulungan niyang makatakas mula sa North Korea ang tiyahin ni Chanjil bago ito lumipat sa Seoul. Kaya naman, kung dumating si Chanjil sa lungsod, tiyak na makikipag-ugnayan ito sa tiyahing nagpalaki sa kanya. Dahil dito, hiniling ni Jaehyuk sa kanyang kasamang si Jae na hanapin ang anumang posibleng impormasyon tungkol kay Chanjil mula sa kanyang tiyahin. Simula nang mangyari ang huling insidente, nagsimulang maramdaman ni Jaehyuk na si Jae ay isang taong maaari niyang pagkatiwalaan. At hindi na siya binigo ni Jae. Matagumpay niyang nakuha ang mga impormasyon tungkol kay Chanjil mula sa kanyang tiyahin. Agad na kumilos ang dalawa. Maaga pa lang ay nagbantay na sila sa pinagtataguan ni Chanjil. Dahil dito, muling nagtagpo sina Jaehyuk at Chanjil. Agad na hinarap ni Jaehyuk si Chanjil habang tumulong si Jae upang matagumpay nilang mahuli ang impormante. Si Chanjil ay dating informante ni Section Chief Kim. Ngunit mula nang mapatay si Section Chief Kim, si Jaehyuk na mismo ang naghanap kay Chanjil at ginawang kanya itong tauhan. Gayunpaman, hindi pa rin maalala ni Jaehyuk ang mga nangyari isang taon na ang nakalipas. Kaya sinabi ni Chanjil kay Jaehyuk, "Ako ang pumunta sa iyo noon." Bagaman naalala ni Jaehyuk ang pangyayaring iyon, nanatili pa rin ang pagkalito sa kanyang mukha. Kaya't sinabi ni Chanjil sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa nangyari isang taon na ang nakalipas. Noon, sa kanilang huling pagkikita, dumating si Chanjil upang ipaalam kay Jaehyuk na may tiyak na espiya sa loob ng kanilang organisasyon. Bago yon, matibay ang paniniwala ni Chanjil na ang pagkamatay ni Section Chief Kim ay dulot ng isang panloob na problema sa kanilang grupo. Dagdag pa rito, bigla na lamang nalaman ng Hwayang Gang ang kasalukuyang pinagtataguan ng pangkat ni Jaehyuk. Dahil dito, lalo pang nakumbinsi si Chanjil na may isang taong nag-leak ng impormasyon mula sa loob mismo ng pangkat ni Jaehyuk. Matapos ipasa ang huling piraso ng impormasyong ito, mahigpit niyang ipinagbilin kay Jaehyuk na huwag itong ipagkatiwala kaninuman. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawala ang kanilang koneksyon. Pagkarinig nito, labis na nagulat si Jaehyuk. Bigla niyang naunawaan kung bakit niya sinadyang burahin ang kanyang mga alaala sa loob ng isang taon. Ang dahilan ay dahil ang lahat ng nangyayari ngayon ay lumampas na sa dati niyang pagkakaunawa sa mga taong nasa paligid niya. Habang nasa daan, dinala ni Jaehyuk si Chanjil pabalik. Doon ay sinabi rin ni Chanjil kay Jaehyuk na si Mosul ng Hwayang Gang ay gumagamit ng pinakamabilis na paraan upang ipuslit ang droga sa buong Korea. Ang mas nakakatakot pa rito ay mayroon siyang napakalaking kargamento sa likod niya. Ang dami ng drogang iyon ay sapat upang sirain ang isang buong bansa.
Bagaman ipinaliwanag ito ni Changjil, ang labis na nagpagulo sa isipan ni Jiyuk ay ang katotohanan dati na niyang ibinigay kay Changjil ang emergency number ng intelligence agency. Ngunit matapos ang aksidente niya, bakit hindi man lang nakipag-ugnayan si Changjil sa ahensya upang magpatakas? Pagkarinig nito, nauutal na sumagot si Changjil, ngunit hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Jiyuk. Pagkatapos, nang hindi nakabantay si Jiyuk, biglang tumalon si Changjil mula sa sasakyan at tumakbo palayo. Ngunit bago siya tuluyang nawala, iniwan niya kay Jiyuk ang isang napakalaking sobre. Sa loob nito ay ang bill of lading na nagpapakita ng ruta ng Huayanggang sa pagpupuslit ng droga. Nakuha ni Jiyuk ang mahalagang palatandaan at agad niyang inutusan si Ji na siya satin ang numero sa sobre. Pagkatapos, ibinigay niya ang kumpol ng shipping codes sa kanyang nakatataas na si Pilho. Layunin nitong pagandahin ang performance ng kanilang departamento. Ngunit ang mas mahalagang dahilan ay upang makuha ni Jiyuk ang mas maraming oras. Tiyak niyang mahuhuli niya si Mosul. Pagkatapos, nagpunta si Jiyuk upang makipagkita sa isang misteryosong babae. Isa siyang Chinese intelligence agent na nakatagong nag-operate sa Korea. Matagal nang magkaibigan sina Jiyuk at ang babaeng ito. Pumunta si Jiyuk sa kanya upang alamin ang impormasyon tungkol kay Mosul na kasalukuyang pinaghahanting ng pulisya ng China. Napag-alaman niya na ang kapangyarihan ni Mosul sa hangganan ng China at North Korea ay ganap ng winasak ng mga otoridad ng China. Dahil dito, napilitan si Mosul na pumunta sa Korea upang magtatag ng matibay na basehan at palawakin ang kanyang impluensya. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi si Mosul kundi ang isang komandante na nasa likod niya. Siya ang tunay na utak ng lahat. Siya si Mosa. Si Mosa ang tunay na kumokontrol sa lahat ng nangyayari mula sa likod ng mga eksena. Matapos maunawaan ni Jiyuk ang sitwasyon, lumubog siya sa malalim na pag-isip. Habang malalim siyang nag-isip, tumawag si Ji upang ipaalam sa kanya na natuklasan niya na ang numerong nasa sobre ay isang serial number ng isang container. Kaya't agad na kumilos ang dalawa at nagtungo sa daungan ng gabing iyon. Inatasan ni Jiyuk si Ji na magbantay sa isang panig habang siya naman ay naghanap ng container. Sa kabilang panig, napansin ni Ji ang isang kahina-hinalang pangyayari. Kaya agad niyang sinabihan si Jiyuk na umalis na roon. Ngunit tumanggi si Jiyuk na makinig. Sa halip, mas lalo pa niyang nilalim ang paghahanap sa container. Sapagkat nais niyang makita mismo kung totoong may laman itong sapat na dami ng droga upang sirain ang isang buong bansa. Dahil dito, nang pumasok si Jiyuk upang magsiyasat, ang tanging nakita niya ay isang payat na matandang lalaki na nakagapos at may mga kadena, puno ng kakaibang mga tattoo sa buong katawan. Habang iniisip ni Jiyuk kung ano ang nangyayari, isang boses ang biglang narinig. Habang papalapit siya sa pintuan ng container, handa nang bunutin ang kanyang baril upang lumaban, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Lumabas si Jiyuk at nakita niyang hawak ng Huayanggang bilang bihag si Changjil. Nang makita niyang ang mahalagang susi sa paghahanap ng katotohanan ay nakatapat sa matalim na patalim, wala siyang nagawa kundi sumunod. Gayunpaman, hindi niya alam na ito pala ang inaasam ni Mosul. Matagal nang hinintay ni Mosul ang pagkakataong ito upang ipaghiganti ang kanyang anak. Ngunit hindi niya nais na mamatay si Jiyuk nang ganoon lang kadali. Sa halip, gusto niyang pahirapan ito hanggang sa mamatay sa sarili niyang mga kamay. Nang makita niyang isa sa kanyang tauhan ang naglakas loob na salakayin ang kanyang biktima, labis siyang nagalit. Kalmado niyang kinuha ang isang hawak na kandelabra at hinampas ito sa ulo ng tauhan niya. Gusto niyang ipaalam sa lahat na si Jiyuk ay kanya at siya lang ang may karapatang pahirapan ito. Hindi niya hahayaang may makialam sa kanyang paghihiganti. Kaya't matapos bugbugin ang kanyang hangal na tauhan, ginamit niya ang paborito niyang paraan ng pagpapahirap, electroshock therapy. Ipinasok ni Mosul ang isang dulo ng kawad sa bibig ni Jiyuk at tinakpan ito ng electrical tape. Pagkatapos, binuksan niya ang switch. Dahil sa matinding boltahe ng kuryente, nanigas at nangisay ang buong katawan ni Jiyuk bago siya nawalan ng malay. Ngunit hindi lamang ito ginawa ni Mosul upang pahirapan si Jiyuk, kundi upang hanapin at tanggalin ang tracking device sa katawan nito at pagtawanan ang kanyang mga panlilinlang. Ipinagmamalaki ni Mosul na wala nang makapagliligtas kay Jiyuk. Sa kanyang pagkagulat, sa halip na matakot, umiti lamang si Jiyuk, animoy siya na ang panalo. Ang ngiting iyon ang biglang nagpakaba kay Mosul na kanina ay labis na kampante. Tiningnan niya si Jiyuk, ngunit sa halip na matakot, natawa pa ito. Sinabi ni Jiyuk na ang pagtatago sa container ay isa lamang panlilinlang. Wala naman talaga siyang sapat na kakayahan. At sa kabila ng kanyang kahinaan, ipinagyayabang pa niyang kaya niyang sirain ang buong Korea. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang nagalit si Mosul. Bagkus, masaya pa itong umiti. Iniutos niyang buksan ang pintuang katabi nila upang ipakita kay Jiyuk ang lihim niyang pabrikan ng droga na nakatago sa kanyang hotel room. Doon nalaman ni Jiyuk na ang matandang lalaki sa loob ng container ay isang bihasang tagagawa ng droga, ang sikreto ni Mosul. Ang mga tattoo sa katawan ng matanda ay naglalaman ng pinakabagong mga teknik sa paggawa ng droga. Hindi lang ito napapaikli ang oras ng produksyon, wala rin itong amoy o anumang emisyon. Maayos at walang bahid ng pagkakamali ang buong proseso. Bukod pa rito, matagal nang alam ni Mosul na si Changjil ang nagpapasa ng impormasyon kay Jiyuk. Kaya sinadya niyang ipakita si Changjil upang mapaniwala si Jiyuk na ito ang nagbigay sa kanya ng bill of lading. Ang totoo, ang mga address na nakalista sa bill of lading ay puro sa mga drug dealer sa Korea. Ginamit nila ang intelligence agency upang linisin ang kanilang mga karibal sa industriya ng droga. Sa sandaling mawala ang lahat ng kakumpetensya at supplier ng droga, makakaya nilang sakupin ang buong merkado ng droga sa Korea. Habang nakangiti si Mosul sa kanyang tagumpay, si Jiyuk naman ay nanatiling kalmado, ni hindi man lang nakaramdam ng kaba. Dahil bago siya maaresto, katatapos lang niyang makipagkasundo sa kanyang kasosyo na si Ji. Ikinabit niya ang peking GPS device sa kanyang sarili, pagkatapos ay nilunok ang totoong GPS device na nakalagay sa isang kapsula at pumasok sa kanyang tiyan. Hanggat nalunok niya ito, hindi ito matutunto ng kaaway. Dahil dito, patuloy na inudyukan ni Jiyuk si Mosul at ibinunyag na hindi siya ang tunay na pinuno. Ang totoong nasa likod ng lahat ng manipulasyon ay si Mosa. Sa tindi ng galit ni Mosul, sinuntok niya si Jiyuk. Ngunit hindi pa rin tumigil si Jiyuk.
Sinabi niya na ang taong pumatay sa kanyang grupo 1 taon na ang nakalipas ay malamang si Mosa. Matapos marinig ito, biglang tumawa si Mosul, pinulot ang kutsilyong nasa sahig, at detalyadong sinabi kay Jeyok, "Ako mismo ang pumatay at sumaksak sa leeg ng bawat isa sa iyong grupo." Hindi na napigilan ni Jeyok ang kanyang galit at pagkataranta kaya agad siyang nagsuka. Nakita ito ni Mosul at iniutos sa kanyang mga tauhan na ihagis si Jeyok sa banyo. Kapag natapos na siya, ipagpapatuloy ni Mosul ang pagpapahirap sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Mosul. Nang makita niya ang pangalan ni Mosa sa screen, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Samantala, naisuka na ni Jeyok ang tracking device. Mabilis itong natanggap ni Jeyi at agad niyang ipinaalam sa Special Forces ng Bureau. Samantala, nang matiyak ni Jeyok na nakuha na nila ang mahalagang impormasyon, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagpapanggap. Matapos pabagsakin ang 2 bantay sa banyo, lumabas si Jeyok nang walang anumang pagmamadali. Sinubukan ng isa sa mga tauhan ng gang na gumamit ng armas laban sa kanya, ngunit wala itong saysay. Ang ganitong klase ng ahente ay sinanay upang maging isang perpektong makinang pamatay. Kaya ipapakita ni Jeyok kung ano ang kanyang kakayahan. Matapos niyang tapusin ang huling gangster, agad siyang sumugod upang hanapin si Mosul. Ngunit ang nadatnan niya lamang ay si Chanjil, nakaupo sa isang sulok. Si Mosul naman ay nasa loob na ng elevator, halatang balisa at naghahanda ng tumakas. Ang kanyang takot ay tulad ng isang batang nagkamali at kakagalitan ng magulang. Samantala, lumapit si Jeyok kay Chanjil na halos wala ng buhay. Bago tuluyang pumanaw si Chanjil, nagawa pa niyang sagutin ang tanong ni Jeyok. Sinabi niya na minsan na niyang tinawagan ang emergency number na iyon. Ngunit ang taong pinadala sa kanya ay sinubukang patayin siya. Dahil dito, bumalik siya sa Huayang Gang upang ipagpatuloy ang kanyang pagiging undercover. Hindi niya inakala na gagamitin lamang siya ni Mosul. Biglang inatake si Jeyok mula sa likuran. Sa kabutihang palad, dumating si Jeyi sa tamang oras at binaril ang kalaban upang iligtas siya. Ngunit nang makita niyang patay na si Chanjil, galit na inagaw ni Jeyok ang baril mula sa kamay ni Jeyi. Humarap siya at paulit-ulit na binaril ang gumagawa ng droga habang tinatanong kung nasaan si Mosul. Gayunpaman, tumingin lamang ang kausap niya sa matandang gumagawa ng droga na nasa tabi at hindi nagsalita. Matapos ang lahat ng nangyari, bumalik si Jeyok sa intelligence agency upang mag-ulat. Ngunit hindi niya binanggit ang anumang may kaugnayan sa nangyari sa hotel. Mas lalong naging kahina-hinala nang hindi man lang nagtanong si Deputy Director General Du kung bakit siya puno ng sugat. Sa halip, sinabi nitong bumalik na lang siya sa trabaho na parang walang nangyari. Pagkaalis ni Jeyok, agad na binuksan ni Deputy Director General Du ang kanyang computer. Nandoon ang isang recording ng laban ni Jeyok sa hotel. Subalit matapos panoorin ito, agad niya itong binura ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa insidenteng ito, mas lalo pang nagtiwala si Jeyok kay Jeyi. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang taong dati gumagawa lang ng clerical work ay biglang nagdesisyong sumabak sa harapan ng labanan. Sa hindi inaasahang sagot, sinabi ni Jeyi na gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan upang maprotektahan ang taong nais niyang protektahan. Mukhang nagustuhan ni Jeyok ang sagot na yon. Ngunit hindi niya alam na matagal nang napansin siya ni Jeyi. Nakikita siya nito bilang isang susi sa paghahanap ng katotohanan. Ngunit ang pangunahing layunin ni Jeyok ngayon ay alamin kung sino sa intelligence service ang tumanggap ng distress call ni Chanjil noong 1 taon. Kaya hiningi niya ang tulong ng isang kasamahan sa archive department upang palihim na makapasok sa computer room at siyasatin ang mga record. Ngunit sa pinakaimportanteng sandali, biglang inatake ang buong database ng intelligence agency. Ang record ng tawag mula noong 1 taon na hinahanap ni Jeyok ay ninakaw ng mga hacker. Kahit na isang pambansang intelligence agency ito, nahack pa rin ito mula sa labas at ninakawan ng mga classified na dokumento. Sa unang dinig pa lang, tila imposibleng mangyari. Ngunit ang bagay na higit na ikinatakot ng 2 Deputy Director General ay ang isa sa mga dokumentong ninakaw ay naglalaman ng isang lihim na hindi maaaring ipaalam kahit kanino. Kung malalaman ng isang panig ang sikreto ng kabila, ang kabilang panig ay tuluyang mawawalan ng kontrol. Kaya't agad nilang inutusan ang kanilang mga tauhan na magsagawa ng isang investigasyon. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nilang ginamit ng kalaban ang computer ng isa sa mga empleyado sa departamento upang biglang atakihin ang Palmer. Mabilis nilang natunton kung kaninong computer iyon, ang computer ng dating pinuno ng technical department, si Department Head Choi, na namatay 1 taon na ang nakalipas. Ang utak sa likod ng insidenteng ito ay ang anak ni Department Head Choi, si Sang-kyun. Isa siyang henyo sa paghahack. Upang alamin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, binalak ni Sang-kyun na ipasa ang mga ninakaw niyang dokumento sa mga mamamahayag. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi nakaligtas sa mata ng intelligence agency ang lahat ng kilos niya. Napagtanto ni Sang-kyun na may mali at agad siyang umatras. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya nakataka sa pagkalibutan ng mga special agents. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Jeyok. Ang dahilan kung bakit natunto ni Jeyok si Sang-kyun ay dahil sa tulong ni Jeyi. Dahil dati siyang tauhan ni Department Head Choi. Matapos mamatay si Department Head Choi sa isang misteryosong insidente, patuloy na nakipag-ugnayan si Jeyi kay Sang-kyun. Nang malaman nilang si Sang-kyun ang nasa likod ng pangyayari, nagsanib puwersa sila upang hanapin siya. Ngunit habang isinasama na ni Jeyok si Sang-kyun, biglang tinanong siya nito kung siya ba si Jeyok. Nagulat si Jeyok nang malaman ni Sang-kyun ang kanyang pangalan. Tinanong siya ni Sang-kyun kung hindi ba niya naalala ang mga pangakong binitiwan niya noong araw na yon. Si Jeyok mismo ang nagsabi nito 1 taon na ang nakalipas sa hangganan ng North Korea. Matapos marinig ito, labis na naguluhan si Jeyok. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala na nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Sinamantala ito ni Sang-kyun upang tumakas. Sa oras na yon, isang babae ang lumapit kay Jeyok. Galit na galit siyang sinermonan nito, hindi pa ba sapat ang lahat ng sinira mo? Ilang tao pa ang gusto mong saktan bago ka tumigil? Matapos marinig ang mga akusasyon ng babae, hindi man lang nagalit si Jeyok. Dahil ang babaeng ito ay si Suyon, ang fiancé ng kanyang dating kasamahan. 1 taon na ang nakalipas, isinama ni Jeyok ang kanyang kasamahan sa isang misyon, ngunit sa huli, siya lamang ang nakaligtas.
Dahil sa insidenteng iyon, sinadya ni Suyon na magpa-transfer sa intelligence agency. Umaasa siyang makakataka sa sakit ng nakaraan. Pumunta rin siya kay Jae-yuk ng pribado, umaasang panagutan nito ang paghahanap ng katotohanan. Gayunpaman, pinili si Suyon ni Deputy Director General Lee at itinalaga bilang Section Chief. Siya rin ang namuno sa kaso ng hacker ng Domestic Bureau sa pagkakataong ito. Ang dahilan kung bakit ibinigay ni Deputy Director General Lee kay Suyon ang misyong ito ay dahil isa siyang taong maaaring isakripisyo anumang oras. Dahil dito, nauunawaan ni Jae-yuk ang kaugnayan ng kapangyarihan at panganib, kaya naman nagkaroon siya ng simpatya para kay Suyon. Maya-maya, tinawag siya ni Pilho. Ipinahayag ni Pilho ang tindi ng kasong ito. Direktang konektado ito sa posisyon ng pamumuno sa pagitan ng dalawang departamento. Ngunit ayaw ni Pilho na makialam si Jae-yuk. Sa halip, gusto niyang manatili itong neutral dahil pakiramdam niya ay maraming lihim na itinatago sa kanya ng kanyang superior, si Deputy Director General Do. Sa kaso 1 taon na ang nakalipas, maraming dokumento ang isinara at nilok ni Deputy Director General Do kahit isang direktor tulad niya, wala siyang karapatang makita ang mga ito. Kaya naman binalaan ni Pilho si Jae-yuk na mag-ingat sa lahat ng tao. Kasabay nito, sinabi rin ni Pilho kay Jae-yuk ang isang bagay na matagal na niyang pinag-isipan. Samantala, nakatanggap si Jae ng mensahe mula kay Sang-kyun. Sinabi ni Sang-kyun na gusto niyang makipagkita kay Jae-yuk. Ngunit dahil nabigo ang nakaraang operasyon, hindi na pinayagan ng Overseas Department na makilahok sa kasong ito. Gayunpaman, sina Jae-yuk at Jae ang susi upang mahuli si Sang-kyun. Sa makatuwid, napilitan silang makipagtulungan sa kagawaran ng panloob upang mahuli si Sang-kyun. Gayunpaman, si Sang-kyun na may palayaw na henyo ay hindi ganoon katanga. Upang makipagkita kay Jae-yuk, sinadya niyang manipulahin ang lahat ng screen at mga surveillance camera sa istasyon ng tren. Dahil dito, agad na sinundan ni Jae-yuk ang mga bakas upang hanapin si Sang-kyun. Matapos ang maikling pagkikita, nalaman ni Sang-kyun na nawala ang alaala ni Jae-yuk mula 1 taon na ang nakalipas. Samantala, natuklasan din ni Jae-yuk mula kay Sang-kyun na ang taong nakontak niya 1 taon na ang nakakaraan ay si Department Head Choi. Nakiusap si Jae-yuk kay Department Head Choi na tulungan siyang alamin kung sino ang nakatanggap ng emergency call ni Chunjil noong panahong iyon. Ngunit wala silang natuklasan. Mukhang may itinatago rin si Sang-kyun. Habang nasa patimpalak ang dalawa, ginamit ni Suyon ang kontrol sa mga surveillance camera sa subway upang ipaalam kay Sang-kyun na si Jae-yuk ang taong bumasag sa binti ng kanyang ama. Dahil dito, hinimok niya si Sang-kyun na sumuko at magtiwala sa ibang tao sa ahensya ng intelihensya. Matapos mag-alinlangan sandali, bigla na lamang tumakbo palabas ng tren si Sang-kyun na tila sinasadya niyang mahuli. Tama nga, hindi nagtagal, habang iniinteroga ng intelligent agency si Sang-kyun at inihahanda ng kagawaran ng teknikal ang pag-decode ng kanyang computer, biglang inatake ito ng isang grupo ng malware. Lumabas na ito pala ang plano ni Sang-kyun. Sinadya niyang mahuli upang magamit ang malware na inilagay niya sa kanyang computer upang atakihin ang sistema ng impormasyon ng intelligent agency. Kung hindi madedecrypt ang malware sa loob ng 30 minuto, otomatikong mabubura ang lahat ng datos ng ahensya. Samantala, ginamit ni Sang-kyun ang pagkakataong ito upang hilingin makausap ng direkta si Jae-yuk. Dahil walang sinuman ang makakapag-decrypt ng malware sa maikling panahon, napilitan silang payagan si Jae-yuk na makipag-usap kay Sang-kyun. Mula kay Jae-yuk, nalaman ni Sang-kyun ang tungkol sa nakaraan ng kanyang ama. Minsan, nagsagawa ng misyon sa ibang bansa sina Jae-yuk at Department Head Choi, ngunit dahil ninakaw ni Section Chief Dong-kyun ang pera, hindi nila nagawang bayaran ang impormante. Sa panahong iyon, may isang lokal na batang voluntaryong tumulong sa kanila. Ginawa ito ng bata dahil mayroon silang isang kaaway, ngunit nauwi ito sa isang trahedya. Nadiskubre ng kanilang kalaban ang bata at walang awang pinaslang siya. Bilang isang ama, labis na nasaktan si Department Head Choi nang masaksihan ang malagim na pagkamatay ng bata. Dapat ay natapos na roon ang misyon, ngunit tumanggi si Department Head Choi na huminto. Pumasok siya mag-isa sa base ng kalaban. Nang dumating si Jae-yuk, natagpuan niyang nagkalat ang mga bangkay. Kasabay nito, sugatan sa binti si Department Head Choi. Ang dahilan ng kanyang ginawa ay dahil nakita niya sa mata ng bata ang parehong inosenteng tingin na mayroon si Sang-kyun. Sa narinig na ito, napaiyak si Sang-kyun. Hiniling ni Jae-yuk kay Department Head Choi na nailipat sa kagawaran ng teknikal na tulungan siyang alamin kung sino ang tumanggap ng tawag ni Chunjil. Ngunit hindi nagtagal, bigla na lamang namatay si Department Head Choi. Dahil dito, hindi makapaniwala si Jae-yuk na gagawa ng ganoong kahangal na bagay si Department Head Choi. Kasabay nito, sinabi rin ni Jae-yuk kay Sang-kyun ang tungkol sa katotohanang may isang espiya sa kanilang organisasyon. Nais ni Jae-yuk na mahanap ang traidor upang ipaghiganti ang kanyang mga kasamang napatay at maibigay kay Department Head Choi ang malinaw na katotohanan. Sa makatuwid, pareho sila ng kaaway. Nabagbag ang damdamin ni Sang-kyun sa sinseridad ni Jae-yuk. Kaya't ibinigay ni Sang-kyun kay Jae-yuk ang decryption code. Matapos ang lahat ng ito, kusa namang hinanap ni Suyon si Jae-yuk upang ipahayag ang kanyang pagnanais na humingi ng tawad. Habang nag-uusap sina Jae-yuk at Sang-kyun, nag-iwan si Suyon ng isang pen recorder. Dahil dito, narinig niya ang kanilang pag-uusap at napagtanto niyang nagkamali siya sa kanyang pag-aakala kay Jae-yuk. Mukhang iba ang totoong taong pumatay sa kanyang fiancé. Ngunit sa sandaling iyon, nagtago si Sang-kyun sa banyo, sa tulong ni Jae at tumawag kay Jae-yuk. Noon nalaman ni Jae-yuk na ang taong nakatanggap ng distress call ni Chunjil ay si Suyon. At nang lumabas ang resulta ng investigasyon, eksakto itong tumugma sa impormasyong iyon. Nang makita ni Jae-yuk na ang pinaghihinalaang tao ay nasa harapan mismo niya, lalo siyang naguluhan. Inakala ni Suyon na muli na namang lumalala ang kondisyon ni Jae-yuk. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang lumingon at sinakal si Suyon. Si Jae-yuk, na matagal nang nagpipigil ng kanyang emosyon, tila natagpuan na ang tunay na salarin. Patuloy niyang pinilit si Suyon na umamin, ngunit wala itong alam sa nangyayari. Akala ni Suyon ay lumubha lamang ang kondisyon ni Jae-yuk at nawalan ito ng kontrol. Dahil dito, tinawag niya ng malakas ang pangalan ni Jae-yuk. Ngunit sa halip na huminto, lalo pang lumala ang sitwasyon. Noon lamang nagising si Jae-yuk mula sa kanyang panaginip.
Agad niyang kinuha ang kanyang baril, binuksan ang magasin upang suriin at napagtantong walang nawawalang bala. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Mukhang hindi pa siya tuluyang nawawalan ng kontrol. Ngunit sinabi ng doktor kay Jaehyuk na inabuso niya si Suyon kanina. Pinatunayan itong lumalala ang kanyang kondisyon. Hindi na siya angkop para sa mga operasyong pangunahan sa ahensya ng intelihensya. Ngunit hindi pinansin ni Jaehyuk ang payo ng doktor. Ipinagpatuloy niya ang gusto niyang gawin. Kalaunan, ipinatawag siya ni Pilho sa opisina. Iniutos ni Pilho na agad na kumuha ng bakasyon si Jaehyuk. Ngunit sa halip na magpasalamat, hindi natuwa si Jaehyuk sa malumanay na pakikitungong ito. Sa halip, tinanong niya si Pilho, na palaging kalmado, kung bakit ganoon kalaki ang naging reaksyon nito sa insidenteng iyon. Hindi sumagot si Pilho ng direkta. Sa huli, natapos ang kanilang pag-uusap sa hindi magandang paraan. Pagkalabas ni Jaehyuk, nagkataong nasalubong niya si Suyon na papunta sana sa kanya. Namumula ang kanyang leeg dahil sa bakas ng pagkakasakal. Ngunit hindi niya ito sinisi. Sa kabaligtaran, tinanong pa niya si Jaehyuk kung bigla niya siyang inabuso kanina dahil may narinig itong impormasyon tungkol sa kanya. O kung may mga alaala mula isang taon na ang nakalipas na bumalik sa kanya. Hindi diretsong sinagot ni Jaehyuk ang tanong ni Suyon. Ang nasa isip niya lamang ay simulan ang investigasyon mula sa kanya. Palihim siyang pumasok sa bahay ni Suyon at nakakita ng ilang gamot para sa pagkontrol ng emosyon. Nakita rin niya ang kalahating piraso ng isang larawan sa bakasyon na pinunit ni Suyon. Ngunit ang nakakapagtaka, ang petsang nakasulat sa likod nito ay bago pa man siya sumali sa ahensya ng intelihensya. Dahil dito, labis na nagtanong si Jaehyuk kung sino ang nasa kabilang kalahati ng larawan. Nakilala na ba niya ang mga kasamahan ni Jaehyuk bago pa man siya sumali sa ahensya? Dala ang hinalang ito, pinuntahan ni Jaehyuk si Section Chief Dongkyon na may malawak na impormasyon. Nawala ang pagdududa ni Jaehyuk kay Section Chief Dongkyon matapos niyang malaman mula kay Pilho na dating nagbulsa ng pondo si Section Chief Dongkyon upang gamutin ang kanyang anak na may sakit. Ngunit sa huli, hindi pa rin naligtas ang bata. Mula naman kay Section Chief Dongkyon, nalaman ni Jaehyuk na bago pa man sumali si Suyon sa Intelligent Agency, mayroon na siyang kasintahan. Ang impormasyong ito ay kumalat sa buong kagawaran ng panloob. Malaki ang posibilidad na ang kasintahan niya noon ay isang opisyal mula sa kagawaran ng panloob. Kaya't nagkaroon si Suyon ng pagkakataong makapasok dito. At hindi lang iyon, naitaas pa siya sa posisyong pinuno. Habang malalim na nag-iisip si Jaehyuk tungkol dito, isang sigaw ng tulong mula kay Jae ang pumukaw ng kanyang atensyon. Si Jae ang may hawak ng pag-edit sa mga case files. Habang inaayos niya ang ebidensya tungkol sa isang espiya, nakatagpo siya ng isang kahina-hinalang detalye. Ang oras ng pagpasok at paglabas ng saksi at ng pinaghihinalaan ay hindi tugma. Dahil dito, lumapit si Jae sa kanyang mga kasamahan upang magtanong. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Sinabihan pa siyang sundin na lang ang iniutos sa kanya. Dahil alam ng lahat na ang saksi ay pumirma sa ilalim ng pwersahan. Nais ni Jae na malaman ang buong katotohanan tungkol dito. Ngunit natuklasan niyang namatay na ang saksi sa kanyang tahanan. At base sa mga marka sa katawan ng biktima, malinaw na pinatay ito ng ibang tao. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagdala ng gulo kay Jae. Pinagalitan siya ng kanyang mga nakatataas dahil sa panghihimasok sa usaping hindi niya sakop. Sa hindi inaasahang pangyayari, lumapit si Suyon upang ipagtanggol si Jae. Matapos ang insidente, ipinatawag ni Suyon si Jae at sinabihang huwag nang ipagpatuloy ang investigasyon. Sinabi rin ni Suyon na kung ipagpapatuloy niya ang pagsisiyasat, kailangang agad siyang iulat kay Suyon sa oras na may makuha siyang resulta. Kaya't mabilis na sinimulan ni Jae ang investigasyon. Natuklasan niyang peke ang mga record ng pagpasok at paglabas ng pinaghihinalaan. Ang taong nagpeke nito ay isang matataas na ahente ng kagawaran ng panloob, mas mataas pa ang ranggo kaysa kay Jaehyuk. Matapos ang madugong pangyayari sa ika-6 na araw, tanging ang ahenteng ito na nagngangalang Chonwoo ang nakaligtas. Dahil dito, agad na pinuntahan ni Jae si Jaehyuk upang itanong ang isang bagay sa kanya. Ngunit si Jaehyuk ay walang kahit anong alaala tungkol sa taong ito. Gayunpaman, ang mataas na ranggong ahente na si Chonwoo ay maingat na inoobserbahan ang bawat kilos ni Jaehyuk. Samantala, patuloy na nakakatanggap si Jaehyuk ng maraming tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Patuloy na sinusubukan ng kabilang panig na makipag-ugnayan kay Jaehyuk. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin dahil ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gusto lamang niyang magbigay galang sa kanila ng maayos. Ngunit ang hindi inaasahan ni Jaehyuk ay ang natagpuang misteryosong USB sa likod ng larawan ng kanyang mga magulang. Dinala niya ito pauwi at binuksan upang tingnan ang laman. Mayroong isang larawan sa loob. Ngunit hindi ito malinaw. Kaya humingi siya ng tulong kay Jae upang mapahusay ang linaw ng larawan. Sa wakas, natuklasan ni Jaehyuk na ang taong nasa larawan ay ang mapalad na nakaligtas na ahente, si Chonwoo. Lalong naging komplikado ang sitwasyon. Biglang may nagtuturo ng mga bakas patungo sa kanilang dalawa. Unti-unting napagtanto ni Jaehyuk na may tiyak na kaugnayan si Chonwoo kay Suyon. Samantala, dinala na ni Pilho ang mga dokumento ni Jaehyuk upang ipakita kay Deputy Director General Do. Sinabi ni Pilho na mula nang maaksidente ang mga magulang ni Jaehyuk, nagkaroon siya ng dissociative amnesia. Kaya iminungkahi ni Pilho na pansamantalang tanggalin si Jaehyuk sa kanyang posisyon at huwag na siyang hayaang lumahok sa anumang investigasyon. Gayunpaman, tinutulan ito ni Deputy Director General Do. Binalaan din niya si Pilho na pigilan ang kanyang ambisyon. Sa narinig, galit na nagtanong si Pilho kay Deputy Director General Do kung sa tingin niya, kapag nabawi ni Jaehyuk ang kanyang alaala, mananatili pa rin ba ito sa atin? Narinig ni Deputy Director General Do ang salitang atin at tinanong si Pilho kung kabilang siya roon. Ang panloob na labanan ay isang digmaang walang pisikal na puwersa. Nanatili si Jae sa panig ni Jaehyuk dahil gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Mabilis na nagsagawa ng investigasyon si Jae at natuklasan niyang peke ang talaan ng imigrasyon sa kasong paniniktik. Bukod pa rito, ang may kakayahang gumawa ng mga peking talaang ito ay malamang na si Chonwoo. Agad niya itong ipinaalam kay Jaehyuk ngunit pinigilan siya ni Suyon. Sa matinding pagtatanong ni Suyon, napilitan si Jae na sabihin ang totoo.
Iniutos ni Suyon kay Jae na huwag nang ipagpatuloy ang investigasyon kung hindi ay magdadala ito ng kapahamakan sa kanya. Ngunit tinanong ni Jae si Suyon kung ginagawa niya ito dahil kay Chunwoo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos marinig ang pangalang ito, labis na nagulat si Suyon. Mahigpit niyang binalaan si Jae na huwag makialam sa investigasyon tungkol kay Chunwoo. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jae. Sa kanyang pag-uwi, aksidenteng nakita ni Jae sina Pilho at Suyon na nagtatalo, kaya agad niyang tinawagan si Jaehyuk upang ipaalam ito. Higit pa rito, sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan nilang tama ang hinala ni Jaehyuk. Ilang taon na ang nakalilipas, magkasama sa isang misyon sina Suyon at Chunwoo. Higit pa rito, sa ulat, tila ginagawa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Chunwoo na itago ang isang bagay. Kaya naman, hiniling ni Jaehyuk kay Jae na magkita sila sa dating tagpuan upang talakayin ito ng mabuti. Ngunit habang naghihintay si Jaehyuk, nakatanggap siya ng tawag na humihingi ng tulong mula kay Jae. Agad na tumakbo si Jaehyuk pababa sa parking lot at nakakita ng isang sasakyang mabilis na dumaan. Wala si Jae kahit saan. Nang makita ang mga gamit na nagkalat sa sahig, agad niyang minaneho ang sasakyan upang habulin ito. Habang hinahabol ang sasakyan, nakatanggap si Jaehyuk ng tawag mula kay Jae. Gayunpaman, isang hindi pamilyar na boses ng lalaki ang narinig niya sa telepono. Agad niyang inisip na si Chunwoo ang nasa kabilang linya. Sinabi nito, sinabi ko na sayo na huwag ka nang makialam sa problema ng iba. Ngunit hindi natakot si Jaehyuk sa pang-udyok ni Chunwoo. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan upang habulin ang nasa unahan niya at sa wakas, nagtagumpay siyang harangin ito. Ngunit nang mabilis niyang buksan ang pinto ng sasakyan, natuklasan niyang hindi si Chunwoo ang naroon at wala rin si Jae. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Jaehyuk. Narinig niya ang tawa ni Chunwoo na pinagtatawanan ang kanyang pagiging padalos-dalos at sinabing tumingin siya sa likuran. Doon lang natuklasan ni Jaehyuk na si Jae pala ay nakatago sa loob ng trunk ng sasakyang minamaneho niya kanina. Muli siyang binalaan ni Chunwoo na huwag siyang imbestigahan, kung hindi, malalagay sa panganib ang mga taong malapit sa kanya. Nang lumingon si Jaehyuk, nakita niyang inihagis ni Chunwoo ang cellphone ni Jae sa lupa bago ito umalis ng mayabang. Upang lubos na maunawaan ang katotohanan, hiniling ni Jaehyuk na magkita sila ni Suyon at mag-usap ng pribado. Habang nasa daan, patuloy na tinulungan ni Suyon si Jaehyuk na balikan ang nakaraan. Ngunit nang makarating sila sa isang sangandaan, bigla siyang tinawag pabalik ni Suyon at sinabing bago pa man siya nakipagrelasyon sa kasamahan ni Jaehyuk, may isang malaking pabor siyang utang sa isang tao mula sa intelligence agency. Ginawa ng taong iyon ang isang kahilingan na hindi niya kayang tanggihan. Kaya ngayon, labis siyang nagsisisi. Nang mausisa si Jaehyuk at tanungin kung si Chunwoo ba ang tinutukoy niya, biglang nagulat si Suyon. Mabilis siyang nanghina at bumagsak bago pa siya makapagsalita. Nang makita ito, agad na nakiusap si Jaehyuk sa mga tao sa paligid na tumawag ng ambulansya. Kasabay nito, napansin niyang may isang lalaking nakasuot ng sombrero na tahimik na umaalis mula sa karamihan. Sinubukan ni Suyon na gamitin ang natitira niyang lakas upang sabihin kay Jaehyuk ang isang lihim. Matapos nito, tuluyan siyang nawalan ng malay. Lubos na nabigla si Jaehyuk sa narinig niya. Dinala si Suyon sa emergency room. Samantala, isinama rin si Jaehyuk ng pulisya para sa investigasyon. Ipinakita sa kanya ng mga pulis ang kuha mula sa surveillance camera sa lugar ng insidente. Ang eksena sa video ay nagpagulat kay Jaehyuk. Sa footage, kitang-kitang hawak niya ang isang baril at pinaputukan si Suyon na labis niyang ikinataranta. Hindi na ba niya maipagkaiba ang realidad sa panaginip? Pagkatapos, personal na dumating ang hepe upang tanungin siya tungkol sa pangyayari. Sinubukan ni Deputy Director General Du na ipagtanggol si Jaehyuk. Sinabi niyang malamang ay may nagtangkang bumiktima sa kanya. Ngunit kabaligtaran naman ang pananaw ni Pilho. Naniniwala si Pilho na hindi matatag ang pag-iisip ni Jaehyuk, kaya't aksidente niyang napatay ang kanyang kasamahan. Bukod pa rito, kumpleto rin ang ebidensya laban sa kanya. Dahil dito, personal na pumunta si Pilho sa istasyon ng pulisya upang sunduin si Jaehyuk. Habang kausap siya ni Jaehyuk, sinabi ni Pilho na madalas sabihin ni Suyon na may utang na loob siya rito, kaya palagi siyang nakakaramdam ng matinding pagkakonsensya. Ngunit tinanong ni Jaehyuk si Pilho, bakit wala kang sinabi matapos mong marinig iyon? Ako ang bumaril kay Suyon. Sa kanilang pagbabalik, malinaw na naalala ni Jaehyuk na bago mahulog sa koma si Suyon, sinabi nitong huwag siyang magtiwala kay Pilho. Upang patunayan ang sinabi ni Suyon, bigla siyang lumaban sa daan at kinontrol ang lahat ng mga escort. Sa sitwasyong hindi na niya nakontrol ang sasakyan, bumangga siya ng harapan sa kotse ni Pilho. Nang makitang susugod si Pilho, nagpaputok si Jaehyuk ng warning shot. Tinanong ni Jaehyuk si Pilho, hindi ako ang bumaril kay Suyon. Ngunit nanatiling tahimik si Pilho at walang sinabi. Dahil dito, agad na nagsalita si Jaehyuk ng mabibigat na salita. Sinabi niya kay Pilho, kung magkita tayong muli at hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan, gamitin mo ang baril na ito at patayin mo ako. Habang unti-unting lumalayo si Jaehyuk, pinulot ni Pilho ang baril mula sa lupa. Hindi nagtagal, kumalat sa buong ahensya ng intelihensya ang balita na binaril ni Jaehyuk si Pilho at tumakas. Dahil dito, itinuon ng buong ahensya ang kanilang lakas sa paghuli kay Jaehyuk. Sa kabilang banda, inisip ni Deputy Director General Du na ito ay pakana ni Pilho. Kaya inutusan niya si Section Chief Dong Kyun na ipagpatuloy ang investigasyon upang makatulong sa paglilinis ng pangalan ni Jaehyuk. Matapos tumakas, tanging si Jae lamang ang pinagkakatiwalaan ni Jaehyuk, kaya siya ang hinanap niya. Ngunit nang maiuwi siya ni Jae, agad siyang itinulak ni Jaehyuk sa pader at mariing tinanong, bakit may impormasyon tungkol sa akin at sa mga namatay kong kasamahan sa bahay mo? Hindi na nagpatuloy si Jae sa pagtatago ng katotohanan. Direktang sinabi niya ang kanyang layunin. Ginawa niya iyon dahil ang kanyang ama ay isang espesyal na ahente ng intelihensya. Ngunit matapos ipadala sa isang misyon sa ibang bansa, bigla itong nawala at hindi na lumitaw sa loob ng mahigit 10 taon. Upang hanapin ang katotohanan sa pagkawala ng kanyang ama, kumapit siya kay Jaehyuk na may katulad na nakaraan sa kanyang nawawalang ama. Matapos marinig ito, bahagyang ibinaba ni Jaehyuk ang kanyang depensa. Nagpatuloy si Jae sa pagtatanong, tiyak na hindi mo sinaktan si Suyon, tama ba? Napanatag si Jaehyuk sa mga salitang ito.
Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. Gayunpaman, magulo pa rin ang kanyang isipan. Dahil ang lahat ng nakita sa surveillance camera ay ibang-iba sa realidad na kanyang naranasan. Ang natatandaan pa rin niya ay may isang kahina-hinalang lalaki sa pinangyarihan ng krimen. Kaya nagdesisyon silang maghiwalay ng landas upang kumilos. Isa ang lihim na bumalik sa crime scene, habang ang isa naman ay nag-imbestiga sa mga surveillance camera sa paligid. Maingat na dumaan si Jay sa mga lugar na walang surveillance camera at nadiskubre niya ang anino ng suspect. Sa pamamagitan ng kanyang investigasyon sa ahensya ng intelihensya, nalaman niya na ang taong ito ay isa ring espesyal na ahenteng tumakas mula sa North Korea. Sa kasalukuyan, nagtatago ito sa isang restaurant. Dahil dito, agad na nagtungo si Jae-yuk sa restaurant na yon. Matapos ang matinding labanan, matagumpay niyang nakuha ang kontrol sa kalaban. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, dinurog ng lalaki ang lasong kapsula sa kanyang bibig at namatay. Sa kabutihang palad, nakahanap si Jae-yuk ng larawan ng isang mamamahayag sa kanyang telepono. Malaki ang posibilidad na siya ang susunod na target. Agad namang nakilala ni Jae ang taong ito sa unang tingin. Siya ang taong maling inakusahan bilang isang espiya. Dahil dito, lalong nakumpirma ni Jae-yuk na may isang taong nag-leak ng impormasyon mula sa loob. Bukod pa rito, mayroong malapit na pakikipagtulungan sa isang taong nasa labas. Ngunit nakakulong pa rin si reporter Ki-sun sa ahensya ng intelihensya, kaya wala silang ibang paraan kundi magsimula sa kanyang kasamahan. Gayunpaman, walang alam ang kasamahan ni Ki-sun tungkol sa balitang balak niyang ilathala. Nagkataon naman na dati nang naging magkatrabaho sina Ki-sun at Suyon. Lumabas na isa ring mamamahayag si Suyon. At mas lalong naging kahina-hinala nang malaman nilang ilang araw na ang nakalipas. Nagtakda si Suyon ng isang pribadong pagpupulong kay Ki-sun. Doon lang naalala ni Jae ang sinabi ni Suyon noon, hindi siya mananatili na walang ginagawa at hihintayin na lang ang kapahamakan. Sinabi ni Suyon kay Jae na maghintay lamang sa resulta. Bumalik si Jae sa ahensya upang ipagpatuloy ang paghahanap ng impormasyon nang bigla niyang mapansin ang isang piraso ng papel na nakalagay sa lamesa ng computer. Ang serye ng mga numerong nakasulat dito ay may kaugnayan sa isang panloob na proyekto na kasalukuyang nakabinbin. Matapos niyang pag-aralan ito ng mabuti, naunawaan niyang ito ay isang uri ng AI technology. Kaya nitong baguhin ang mukha ng taong lumalabas sa isang video, kaya't maaaring mapeke ang tunay na pangyayari sa eksena. Pinaghinalaan niyang maaaring ginamit ang teknolohiyang ito upang ipahamak si Jae-yuk. Kaya agad niyang ipinabatid ang impormasyong ito sa kanya. Sinundan ni Jae-yuk ang mga bakas na ibinigay ni Jae upang hanapin ang inventor ng teknolohiyang ito. Sinabi ng inventor kay Jae-yuk na kahit pa ipinatigil ng ahensya ng intelihensya ang proyektong ito, may isang lalaking nagngangalang Kim na lumapit sa kanya. Dahil sa pinansyal na suporta ng lalaking ito, umabot sa antas na mahirap nang mapansin ang pagkakaiba ng tunay at peke ang teknolohiyang ito. Kung nais nilang alamin ang katotohanan, ang tanging paraan ay hanapin ang orihinal na video upang maikumpara ang datos. Samantala, si Section Chief Dong Kyun, sa pamamagitan ng pagsusuri sa bala at paghahambing sa posisyon ng tama kay Suyon, ay natuklasang halos imposible para kay Jae-yuk na makalikha ng ganitong trajectory. Dahil dito, maaaring mapatunayang inosente si Jae-yuk. Gayunpaman, sinabi ni Deputy Director General Du na hindi pa kailangang ilabas ang ebidensyang ito. Itinago niya ito pansamantala dahil gusto niyang obserbahan ang bawat kilos ni Jae-yuk, nais niyang siya mismo ang makadiskubre ng katotohanan. Samantala, biglang ipinatawag si Jae upang makipagkita kay Pilho. Matapos nito, agad siyang nagpunta kay Jae-yuk. Mula kay Pilho, nalaman niyang si Suyon ay siya mismo ang nagmungkahi na ipasok sa ahensya. Tila ang lahat ng mga pahiwatig ay sadyang inilalapit sa kanila. Sa sandaling ito, naalala ni Jae-yuk na minsang sinabi ni Suyon na may utang siyang pabor sa isang tao. Kasabay ng sinabi ni Pilho na may utang na pabor si Suyon sa kanya, lumabas na matagal na palang binibigyan ni Pilho ng senyales si Jae-yuk. Ang kaso lang, hindi ito pinansin ni Jae-yuk noon. Kaya naniwala siya na nasa panig pa rin niya si Pilho. Dahil dito, nagpa siya si Jae-yuk na makipagsapalaran. Si Jae-yuk mismo ang nagkusang makipag-ugnayan kay Pilho at humiling ng pribadong pagpupulong kasama si reporter Ki-sun, na kasalukuyang nakakulong sa bureau. Matapos nito, siya mismo ang magpapahayag ng kanyang kasalanan. Pumayag si Pilho sa kahilingan, ngunit naglagay pa rin ng mga sniper sa paligid. Pagkatapos nito, pumunta si Jae-yuk sa itinakdang lokasyon ayon sa napagkasunduan. Ngunit kahit gamit ang surveillance camera o iba pang paraan, hindi matukoy ni Pilho ang kinaroroonan ni Jae-yuk hanggang sa tanggalin ng taong nasa larawan ang kanyang sombrero. Lubhang nagulat si Pilho sa eksenang iyon dahil ayon sa impormasyon, ang suspect ay si Jae-yuk. Subalit, ang mukha na ipinakita ng surveillance camera ay kay Suyon. Iniulat ng mga sniper na nakumpirma na nila ang pagkakakilanlan ni Jae-yuk at humingi sila ng utos mula sa kanilang nakatataas. Ngunit nang makita ito ni Pilho, nag-alinlangan siya at hindi nagbigay ng utos. Lumabas na ang lahat ng ito ay isang plano ni Jae-yuk gamit ang isang teknik sa pagbabago ng mukha. Ang layunin niya ay lituhin ang mga kalaban. Matapos nito, kinuha ni Jae-yuk si reporter Ki-sun at matagumpay na tumakas, maingat na iniiwasan ang lahat ng sniper. Ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa lokasyon ay si Jae, na kasabwat sa operasyong ito sa loob ng bureau. Mula naman kay reporter Ki-sun, natutunan ni Jae-yuk na isang taon na ang nakalipas, inimbestigahan nito ang isang misteryosong organisasyon na tinatawag na Sangmo. Itinatag ito ng mga retiradong matataas na opisyal ng ahensya ng intelihensya at patuloy na gumagalaw sa loob mismo ng ahensyang iyon. Ginamit nila ang mga retiradong espesyal na ahente at mga tumakas mula sa North Korea upang magsagawa ng mga iligal na gawain na nakakapinsala sa bansa at sa mamamayan. Ang insidente ng Bloody Friday sa ahensya ng intelihensya ay naganap dahil sa pagtagas ng listahan ng mga espesyal na ahente. Ayon sa ulat na natanggap ni reporter Ki-sun, ang taong nasa likod ng pagtagas ng listahang ito ay ang Sangmo Organization. Bukod pa rito, ang nagbigay ng impormasyong ito ay nagsabing siya lamang ang nag-iisang nakaligtas. Agad nitong pinaalala kay Jae-yuk si Chunwoo. Hindi lang yon, sa oras ding yon, nakatanggap si Jae-yuk ng tawag mula kay Jae. Sinabi niyang na-decrypt na niya ang naka-encrypt na file sa loob ng USB.
Pagkatapos, ipinadala niya kay Ji-Yook ang naibalik na larawan mula rito. Sa larawan, may 3 misteryosong lalaking nagkikita. Si Chun-woo. Agad na naalala ni Ji-Yook ang misteryosong numero ng telepono. Inisip ni Ji-Yook na tumawag si Chun-woo upang bigyan siya ng babala. Kaya ipinadala ni Ji-Yook ang larawang ito kay Chun-woo. Nagsinungaling si Ji-Yook na dadalhin niya si reporter Ki-son upang makipagkita sa kanya. At tulad ng inaasahan, nangyari ang lahat ayon sa plano. Pumunta si Chun-woo sa lokasyong itinakda ni Ji-Yook. Pagdating niya roon, dumiretso na si Ji-Yook sa punto at sinabing alam na niya ang tungkol sa Sangmo Organization. Bukod pa rito, ang taong nag-ulat tungkol sa organisasyong ito ay si Chun-woo mismo. Inisip ni Ji-Yook na nakataka si Chun-woo dahil sa swerte at tulong ng Sangmo. Gayunpaman, marahil ay nagbago ang sitwasyon kalaunan. Si reporter Ki-son ang naging kahinaan ni Chun-woo. Pagkatapos, inilabas ni Ji-Yook ang isang larawan upang takutin si Chun-woo. Sinabi niya na kung isisiwalat niya sa publiko ang kwento tungkol kay Ki-son at ang larawan, tiyak na hindi siya patatawarin ng Sangmo Organization. Kaya naman, hiniling ni Ji-Yook kay Chun-woo na sumang-ayon sa dalawang bagay. Ang una ay ang pagpapasa ng orihinal na video kung saan makikita si Ji-Yook na binabaril si Suyon. Ang pangalawa ay ang pagbubunyag ng pagkakakilanlan ng taong ang mukha ay natatakpan sa larawan. Agad na pumayag si Chun-woo sa una. Ngunit sa pangalawa, ang tanging alam lang niya ay ang taong iyon ay dating mahalagang miyembro ng isang ahensyang pang-intelihensya. Tungkol naman sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi niya ito alam. Tinanong ni Ji-Yook si Chun-woo kung bakit niya ginawa iyon kay Suyon. Pagkarinig nito, agad na nagalit si Chun-woo at sinabing gusto niyang pigilan si Suyon. Ngunit sa huli, sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito nagawa. Sa katunayan, hindi pa nagtatagal, nahuli ni Chun-woo si Mosul. Gusto ni Chun-woo gamitin si Mosul upang mahanap si Mosa, na hinahanap din maging ng Sangmo Organization. Gayunpaman, sobrang matigas ang ulo ni Mosul. Kahit anong gawin niya, hindi siya pumayag na isiwalat ang kinaroroonan ni Mosa. Sa huli, wala nang ibang pagpipilian si Chun-woo kundi patayin si Mosul. Dahil dito, paulit-ulit niyang binalaan si Ji-Yook. Kapag bumalik ang alaala ni Ji-Yook at nalaman niya ang buong katotohanan, pakiramdam niya ay tila libo-libong espada ang tutusok sa kanyang puso. Pagkatapos, ipinadala ni Ji-Yook ang video na nakuha niya kay Ji. Ngunit sinabi ni Ji kay Ji-Yook na nagising na si Suyon. Bukod pa rito, matapos ibaba ang tawag, agad na binura ni Ji ang orihinal na video na pinaghirapan ni Ji-Yook makuha. Nang magbalak kayo bilang doktor si Ji-Yook at pumunta sa ospital, natuklasan niyang wala ng tao roon. Agad siyang pinalibutan ng isang maliit na grupo na nag-aabang sa kanya. Matagal na ring naroroon si Pilho. Sinabi ni Pilho kay Ji-Yook na pumanaw na si Suyon ilang oras na ang nakalipas dahil sa hindi matagumpay na emergency treatment. Dahil dito, ikinulong si Ji-Yook. Habang nasa bilangguan, sinubukan niyang ayusin at muling balikan ang mga pangyayari sa kaso. Habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, napagtanto ni Ji-Yook na malamang ang Sangmo Organization ang brutal na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Ngunit wala siyang paraan upang malaman kung sino ang nasa loob ng organisasyon. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ni Chun-woo si Mosa. Ngunit sa huli, nahuli siya ng misteryosong si Mosa. Tinanong ni Mosa si Chun-woo kung sino ang nag-utos sa kanya na imbestigahan siya. Ngunit hindi sumuko si Chun-woo kahit pa ikamatay niya ito. Kaya't pinatay ni Mosa si Chun-woo at isinabit ang kanyang katawan sa pinakamapansing billboard sa Seoul upang makita ng buong bansa kung paano namatay ang isang elite na ahente ng ahensyang pang-intelihensya sa harap ng publiko. Ang lantad na probokasyong ito ay labis na ikinagalit ng matataas na opisyal ng ahensya. Orihinal na nais ng hepe na ipagkatiwala ang investigasyon kay Deputy Director General Lee ng Domestic Department. Ngunit sinabi ni Deputy Director General Du na si Chun-woo ay mula sa Overseas Department kaya't siya dapat ang humawak sa kasong ito. Gayunpaman, dahil hindi niya mahusay na nahawakan ang mga nakaraang kaso at kinwestiyon ni Deputy Director General Lee ang kanyang kakayahan, iginiit ng hepe na kay Deputy Director General Lee ibigay ang kaso. Nang makita niyang nanganganib ang kanyang posisyon, nangako si Deputy Director General Du sa hepe. Sinabi niyang kung wala siyang makukuhang resulta sa loob ng 2 linggo, mananagot siya at magbibitiw sa pwesto. Matapos marinig ito, pumayag ang Director General na ipasa ang kaso kay Deputy Director General Du upang siya ang mamahala at magsagawa ng investigasyon. Agad namang iniutos ni Deputy Director General Du kay Section Chief Dong Kyun na palayain si Ji-Yook. Dahil hindi pa nagtatagal, natanggap niya ang orihinal na video na ipinadala ng isang misteryosong tao. Sapat na itong ebidensya upang patunayan na may ibang taong nagtanim ng kaso kay Ji-Yook. Ngunit habang isinasagawa ang misyon, biglang hinarang si Section Chief Dong Kyun ni Pilho. Hiniling ni Pilho na sadyang galitin si Ji-Yook upang maramdaman ni Ji-Yook ang matinding pagkakasala at tuluyang mawalan ng kagustuhang bumalik sa ahensya. Ngunit hindi inaasahan ni Pilho na sa halip na magalit si Ji-Yook, tinanong pa niya si Section Chief Dong Kyun. Si Pilho ba ang nagsabi sa'yo na gawin mo ito sa akin? Laking gulat ni Section Chief Dong Kyun. Kasabay nito, nalaman din ni Ji-Yook ang tungkol sa pagkamatay ni Chun-woo. Kahit pa magkaibigan at magkaaway sila ni Chun-woo, ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga kasamahan ay nagbigay sa kanya ng mas matinding motibasyon upang alamin ang katotohanan. Gayunpaman, ang unang ginawa ni Ji-Yook matapos makalaya ay hanapin si Ji. Gusto niyang malaman kung bakit siya biglang pinagtaksilan nito. Sa harap niya, diretsahang sinabi ni Ji ang totoo. Matapos mabigong mahuli si Ji-Yook, nilapitan ni Pilho si Ji. Sinabi ni Pilho na malamang ay hindi pa patay ang kanyang ama. Bukod pa rito, nagbago na umano ito ng anyo at naging isang napakadelikadong tao na kilala bilang Mosa. Upang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang ama, napilitan si Ji na makipagtulungan kay Pilho. Ito ang dahilan kung bakit niya ipinagkanulo si Ji-Yook. Pagkarinig nito, hindi man lang nagalit si Ji-Yook. Sa halip, hiniling pa niya kay Ji na ipagpatuloy ang pagtulong sa kanya sa investigasyon. Bago umalis, hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ito sa pagpapadala ng video sa kanyang mga nakatataas. Ngunit sa kanyang gulat, laking pagtataka ni Ji nang marinig ang balitang ito. Gusto niyang ipaliwanag kay Ji-Yook ang tungkol dito, ngunit nakaalis na ito.
Pagka-uwi, idinagdag ni Ji-Yuk ang larawan ni Ji-Yi sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Pagbalik niya sa ahensya, itinalaga ni Deputy Director General Du si Ji-Yuk na pangunahan ang kaso ni Chun-woo. Nang tanungin ni Ji-Yuk kung bakit sa kanya ipinasa ang kaso, hindi sinasadyang nabanggit ni Deputy Director General Du na dahil palapit na siya sa katotohanan, kaya't sinusubaybayan na siya ng mga ito. Nang tanungin ni Ji-Yuk kung sino ang tinutukoy nila, nagkunwari si Deputy Director General Du na wala siyang alam. Pagkatapos, nakatagpo ni Ji-Yuk si Pilho. Ngayon, ang dalawa ay nasa magkabilang panig. Nang sinadyang banggitin ni Ji-Yuk ang salitang sangmo sa harap ni Pilho, agad itong napatingin kay Ji-Yuk na may halong pagkagulat at pagdududa. Pinagtibay nito ang hatol ni Ji-Yuk. Pinayuhan siya ni Pilho na mag-ingat at huwag hayaang mapahamak siya ng kanyang kuryosidad. Dahil sa babala ni Pilho, naunawaan ni Ji-Yuk na tiyak na alam ni Pilho at Deputy Director General Du ang tungkol sa pag-iral ng sangmo. Ngunit kahit ang isang taong may mataas na posisyon at kapangyarihan sa ahensya ng intelihensya ay takot banggitin ang organisasyong ito. Mukhang hindi na ito dapat baliwalain. Gayunpaman, upang makahanap ng isang mahalagang bakas, una niyang pinuntahan si Ji-Yi upang kumpirmahin kung sino ang taong nasa unahan ng na-decode na larawan. Ang resulta ay labis na nakakagulat. Isa sa mga taong nakaupo sa parehong mesa kasama si Chun-woo ay si Yang Chan, ang Deputy Director ng North Korean Security Agency. Hindi matukoy ng kasalukuyang ahensya ng intelihensya ang kinaroroonan nito. Ngunit bakit nakipag-ugnayan si Chun-woo sa isang mataas na opisyal ng North Korea? Mas lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon dahil kahit si Chun-woo ay hindi rin alam kung sino ang misteryosong taong nakatalikod sa larawan. Ang tanging sinabi ni Chun-woo ay dating mahalagang tauhan ito ng ahensya ng intelihensya. Gayunpaman, may posibilidad na ang taong ito ay si Mosa, ang utak sa likod ng grupong Hwayang. Ngunit nauunawaan ni Ji-Yuk na takot si Chun-woo at sumusunod sa Sangmo Organization, kaya nais niyang magsimula sa grupong ito. Ang lalaking nagngangalang Kim, na may teknolohiyang AI para sa pagpapalit ng mukha na ginamit upang saktan si Ji-Yuk, ay isang mahalagang clue. Agad na pinuntahan ni Ji-Yuk ang lalaking nagngangalang Kim at ginamit ang pamilya nito bilang panakot upang pilitin siyang ibunyag ang mga pangalan ng mga miyembro ng Sangmo. Ngunit sinabi ni Kim na hindi niya kailanman nakita ang sinumang miyembro ng Sangmo. Napakahigpit ng kanilang organisasyon. Hindi nila kilala ang isa't isa. Lahat ng komunikasyon ay dumadaan sa isang digital device, kaya malamang na mayroon din ganitong device si Chun-woo. Dahil dito, inutusan ni Ji-Yuk si Ji-Yi na magsagawa ng pagsisiyasat sa tirahan ni Chun-woo, ngunit wala silang nahanap na resulta maliban sa ilang kakaibang fluorescent powder. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga dokumento ni Chun-woo, natuklasan ni Ji-Yi na muntik nang mabunyag ang kanyang misyon bilang espiya dahil sa pagpatay niya ng isang tao. Bukod dito, ang kilos na ito ay maaaring humantong sa matinding diplomatikong epekto. Kaya, sa panahong iyon, napilitan si Deputy Director General Du na ipag-utos ang pag-aalis kay Chun-woo. Ngunit dahil nakialam si Suyon noon, na iligtas ang buhay ni Chun-woo. Malamang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may pagkakasala siyang nararamdaman dahil hindi niya nailigtas si Suyon. Bukod pa rito, ipinakita rin sa mga talaan ni Chun-woo na sumailalim siya sa isang eksperimento gamit ang isang gamot na tinatawag na JIT. Natuklasan ang gamot na ito sa loob ng katawan ni Ji-Yuk. Isa itong sangkap na ginagamit upang piliing burahin ang mga alaala. Dahil dito, ginamit ni Ji-Yuk ang kanyang personal na koneksyon upang makiusap sa kanyang mga kasamahan sa archives na agad na siya satin ang bagay na ito. Pauwi na siya nang makatanggap ng balita mula sa digital device ng lalaking nagngangalang Kim. Ipinaalam sa kanya na ang katotohanan ay nasa kamay ng 4 na makapangyarihang tao. Nang makita ito, agad na bumaba si Ji-Yuk mula sa sasakyan at naghanap kung sino ang misteryosong taong may parehong digital device, isang uri ng device na maaari lamang makipagkomunikasyon sa loob ng 100 metro. Ang paglitaw ng abisong ito ay parang kampanang nagpaalala kay Ji-Yuk. Pinaghinalaan niyang binabantayan siya ng mga tao ng Sangmo sa bawat minuto at segundo. Kaya naman, kinailangang bilisan niya ang pagsisiyasat sa organisasyong ito. Habang iniinspeksyon ang katawan ni Chun-woo, biglang naalala ni Ji-Yi na may natagpuan siyang kakaibang fluorescent powder sa loob ng bathtub sa bahay ni Chun-woo. Kaya't agad niyang pinatay ang ilaw at ginamit ang ultraviolet rays upang liwanagan ang likod ni Chun-woo. Hindi inaasahan, ang fluorescent powder ay maayos na nakaayos sa kanyang likuran. Bukod pa rito, mukhang sinadyang mag-ukit ng isang marka ang pumatay kay Chun-woo. Kaya't iniskan nila ang maliliit na tuldok sa kanyang likod, ngunit hindi nila ito maayos sa isang malinaw na pagkakaayos. Habang nalilito pa si Ji-Yi kung ano ang gagawin, biglang dumating si Pilho upang kausapin siya. Tinanong ni Pilho si Ji-Yi kung bakit niya ipinadala ang orihinal na video upang tulungan si Ji-Yuk. Ngunit itinanggi ito ni Ji-Yi dahil noong nagpasya siyang ipadala ito dala ng pagsisisi, natuklasan niyang may naunang nagpadala nito bago pa siya. Ginusto rin ni Pilho na gamitin ang impormasyon tungkol sa ama ni Ji-Yi bilang isang kondisyon upang pilitin siyang magpatuloy sa pagbabantay kay Ji-Yuk. Ngunit mariing tumanggi si Ji-Yi. Sinabi niyang ayaw niyang matulad kay Suyon na napasailalim sa kontrol ni Pilho at nabuhay sa pagsisisi. Gayunpaman, narinig ni Ji-Yuk ang kanilang lihim na pag-uusap. Sa huli, kung minsan nang naloko ang isang tao, may posibilidad na mangyari itong muli. Kaya't matagal nang humingi ng pahintulot si Ji-Yuk kay Deputy Director General Du upang ma-eavesdrop niya ang telepono ni Ji-Yi upang matiyak na hindi na siya ipagkakanulo muli. Gayunpaman, lalo lamang siyang nalito. Sino nga ba talaga ang lihim na nagpadala ng orihinal na video upang tulungan siya? Sino ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa bakas? Bukod dito, ang mensaheng natanggap ng digital device kaninang umaga ay malinaw na isang abiso na eksklusibo para sa kanya. Lalong naging magulo ang lahat. Habang nasa kaguluhan ng isip ni Ji-Yuk, biglang tumawag si Ji-Yi. Sinabi niya na natuklasan na niya ang lihim sa likod ni Chun-woo. Napag-alaman niyang ang maliliit na tuldok ay bumubuo ng isang QR code. Ang impormasyong nais ipakita ng QR code ay may kinalaman sa isang bihirang sakit. Sa pamamagitan ng database, natagpuan niya ang mga taong may ganitong sakit. Ang kabuang bilang ng mga may ganitong sakit ay mas mababa sa 20.
Isa sa mga pasyente sa listahan ay isa sa mga tagapagtatag ng intelligence agency. Ang mataas na pinuno, si Pyong-il, na may palayaw na hari ng Diablo, ay matagal nang nagretiro. Ngunit ang kakatuwang bagay ay kung bakit pinanatili ni Chunwoo ang impormasyon ni Pyong-il. Ipinahihiwatig ba ng paglitaw ng 4 na makalangit na hari sa anunsyo na isa siya sa kanila? Upang linawin ito, nagsimula silang dalawa sa pagsisiyasat tungkol sa taong ito. Ngunit sinabi ng receptionist na matagal nang na-discharge si Pyong-il mula sa ospital. Dagdag pa rito, ang impormasyon tungkol sa taong iyon ay kumpidensyal at hindi maaaring ibunyag. Maliban kung may kautusan ng investigasyon, hindi ito maaaring ibigay. Kaya naman, pansamantala lamang silang umalis. Gayunpaman, parehong napansin ni Ji-yook at Jae-yi ang kahina-hinalang kilos ng receptionist. Malinaw na may itinatago ang kabilang panig. Bukod pa rito, ang bihirang sakit na taglay ni Pyong-il ay hindi dapat nagpapahintulot sa kanya na basta na lang umalis sa ospital. Dahil dito, napagpasyahan nilang dalawa na tiyak na nagtatago pa rin siya roon. Sa pamamagitan ng plano ng ospital, natuklasan nila na sa ilang beses na pagkukumpuni nito, mayroong isang hindi nakaplanong mezzanine floor. Bumalik si Jae-yi sa ospital upang magsiyasat. Sa pagsusuri ng pagitan ng oras ng paggalaw ng elevator, napansin niyang ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng ikalawa at ikatlong palapag ay 5 segundo na mas mahaba kaysa sa karaniwan. Dahil dito, napagpasyahan nilang tiyak na may mezzanine floor sa loob ng ospital. Nang malapit na silang kumilos, nakatanggap ng tawag si Jae-yook mula sa isang kasamahang nagtatrabaho sa departamento ng mga talaan. Sinabi ng kasamahan na natagpuan na ang taong responsable sa pagsasaliksik ng gamot na jeep. Siya ay ang doktor ni Jae-yook. Agad na pinuntahan ni Jae-yook ang doktor upang tanungin. Malinaw na siya ang lumahok sa proyekto ng pagbuo ng gamot na jeep. Kaya bakit niya ito itinago kay Jae-yook? Dahil sa matinding presyon mula kay Jae-yook, napilitan ang doktor na sabihin ang katotohanan. Ang taong nag-utos sa kanya na itago ang katotohanan ito kay Jae-yook ay si Section Chief Dong-kyun. Sa sandaling iyon, napuno ng samut-saring isipin ang isipan ni Jae-yook. Agad siyang sumugod sa opisina ni Section Chief Dong-kyun at diretsong tinanong, "Hindi ba ikaw ang laging nagbibigay sa akin ng mungkahi at tumutulong sa akin?" Matapos marinig ni Section Chief Dong-kyun ang tanong, para bang may liwanag siyang nasilayan. Ibinaba niya ang hawak na panulat at dahan-dahang lumapit kay Jae-yook. Tinanong siya kung may naalala na ba siya, habang nakikita ang mga mata ni Jae-yook na puno ng katanungan. Alam ni Section Chief Dong-kyun na na-recover na ni Jae-yook ang bahagi ng kanyang alaala sa pamamagitan ng investigasyon. Dahil dito, tumigil na siya sa pagpapanggap at diretsong sinabi kay Jae-yook, "Lahat ng ginawa ko ay dahil pinilit mo akong gawin ito." Lumabas na 2 buwan bago bumalik si Jae-yook sa intelligence agency. Ginamit niya ang impormasyon tungkol sa paglustay ni Section Chief Dong-kyun sa pondo ng ahensya upang pilitin itong pumunta sa hangganan ng China at North Korea upang hanapin siya. Matapos ang matinding interogasyon, napagtanto ni Jae-yook na si Section Chief Dong-kyun ay hindi isang espiya. Hiniling ni Jae-yook kay Section Chief Dong-kyun na tulungan siyang makabalik sa intelligence agency. Una, kailangang kunin ni Section Chief Dong-kyun ang gamot na pambura ng alaala mula sa intelligence agency. Matapos burahin ni Jae-yook ang kanyang mga alaala mula 1 taon na ang nakalipas, aayusin ni Section Chief Dong-kyun ang isang bangka upang tumawid sa hangganan at makabalik siya sa kanyang bansa. Ngunit hindi dumating sa tamang oras ang bangka, kaya't iniulat ni Section Chief Dong-kyun ito sa Coast Guard upang imbestigahan. Bilang resulta, gumamit si Jae-yook ng isang marahas na paraan upang makabalik sa intelligence agency. Pagkatapos, gagamitin ni Section Chief Dong-kyun ang isang code upang magbigay ng mga pahiwatig at ilalagay ang USB sa isang locker na magbibigay ng mga palatandaan kay Jae. Pagkatapos, ipinadala niya ang orihinal na video upang patunayan ang kawalang sala ni Jae-yook. Lahat ng ito ay nagawa sa tulong ni Section Chief Dong-kyun. Gayunpaman, tinanong siya ni Jae-yook, "Kung talagang tinulungan mo akong gawin ang lahat ng ito dahil alam ko ang iyong kahinaan, bakit mo ito ginawa?" Sinabi ni Section Chief Dong-kyun na palagi siyang handang mag-alay ng sarili para sa bansa at normal lamang na magkaroon siya ng pansariling kasakiman paminsan-minsan. Ngunit nang masaksihan niya ang pagtataksil at pagpatay sa maraming kasamahan, nais din niyang malaman ang katotohanan sa likod ng pangyayaring iyon. Kaya't handa siyang tumulong kay Jae-yook nang walang pag-aalinlangan upang magkasama nilang matukoy ang tunay na salarin. Gayunpaman, ang impormasyong ipinadala ni Jae-yook kay Section Chief Dong-kyun ay matatanggap lamang sa itinakdang oras. Dahil dito, kinakailangang hanapin ni Jae-yook ang mga natitirang piraso ng kanyang alaala isa-isa. Samantala, may kakaibang natuklasan si Jae-yi sa footage ng surveillance camera. Matapos ipahid ng NARS ang kanyang access card, pinindot niya ng sabay ang mga pindutan ng 2 palapag upang makapunta sa isang mezzanine. Sinundan ni Jae-yi ang pahiwatig na ito at agad na pinatulog ang NARS. Kasabay nito, iniwan niya ang isang mensahe para kay Jae-yook na pumunta agad upang tulungan siya. Pagkatapos, isinagawa ni Jae-yi ang sunod-sunod na hakbang upang makarating sa mezzanine. Natuklasan niya ang isang tambak ng mga gamot na ginagamit upang ilagay ang isang tao sa kondisyong malakamatayan. Noon niya lamang napagtanto na ang lugar na ito ay hindi isang silid ng ospital, kundi isang kulungan na ginagamit upang ikulong ang mga buhay na tao. Sa wakas, natagpuan niya ang silid ni Pyong-il. Orihinal na nais ni Jae-yi na humingi ng tulong kay Jae-yook, ngunit natuklasan niyang walang signal sa lugar na iyon. Wala siyang ibang magawa kundi subukang itakas si Pyong-il. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtakas, nakasalubong niya ang isang gwardiya. Sa isang desperadong sandali, binaril ni Jae-yi ang gwardiya at nasugatan ito. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto ng ospital at matagumpay na nailagay si Pyong-il sa isang ambulansya. Hindi nagtanong ang kabilang panig at basta na lamang tinanggap ang pasyente. Ngunit nang papasok na si Jae-yi sa sasakyan, napansin niyang hindi tunay na medical staff ang mga ito. Mabilis, isang baril ang itinutok sa kanyang likuran at sinabihan siyang huwag gumawa ng anumang kilos. Nang makaalis na ang mga ito, saka lamang lumingon si Jae-yi, hinugot ang kanyang baril at pinaputukan ang mga ito. Ngunit nakita niya sa rearview mirror ang mukha ng isang lalaki na parehong estranghero at pamilyar. Napanganga siya sa gulat dahil sa tagpong iyon.
Sa kabutihang palad, nahabol sila ni Jeyuk sa tamang oras matapos niyang matakasan ang gwardiya. Pinilit nilang habulin ang kotse sa unahan, ngunit sa puntong ito, naging malinaw na magkaibang grupo ang kinabibilangan ng gwardiya at ng taong nandukot kay Pyong-il. Mabilis na nakatanggap ng mensahe ang digital device ni Jeyuk. Naglalaman ito ng babala na mamamatay sila kung ipagpapatuloy nila ang habulan. Dahil dito, nakumpirma ni Jeyuk na ang taong hinahabol nila ay hindi kabilang sa Sangmo Organization. Ibig sabihin, malamang na ang mga taong ito ang pumatay kay Chunwoo. Pagkatapos ng lahat, ang nawawalang digital device ni Chunwoo ay malamang na nasa kamay ng mga taong ito. At tama nga, biglang huminto ang sasakyan ng kabilang panig, itinulak si Pyong-il palabas, at nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng device, isang pahayag na ito ay isang regalo para sa kanila. Bago pa nila lubusang maunawaan ang kahulugan ng mensahe, dalawang magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Pinatay si Pyong-il mismo sa harapan ni Jeyuk. Lumabas na gusto lamang ipakita ng kabilang panig na sila at ang Sangmo Organization ay magkaaway. Dahil dito, lalo lamang nais malaman ni Jeyuk kung sino ang grupong ito na tila sinusubok din siya. Sinabi ni Jeyuk kay Jae na siya na ang magmaneho habang dahan-dahan siyang lumapit. Biglang naghagis ng granada ang kabilang panig. Diretso itong bumulong sa ilalim ng sasakyan. Sa kabutihang palad, mabilis na karesponde si Jeyuk at nahila palayo si Jae. Gayunpaman, nawalan pa rin ng malay si Jeyuk dahil sa pagsabog. Si Jae naman ay nanatiling may malay sa ilalim ng proteksyon ni Jeyuk. Nang makita ni Jae ang lalaking papalapit kay Jeyuk, pinilit niyang tumayo. Gusto niyang makumpirma kung ang lalaking parehong pamilyar at estranghero sa kanya ay ang kanyang matagal nang nawawalang ama. Hindi nagsalita ni isang salita ang lalaki mula simula hanggang wakas. Ngunit nang makita ni Jae ang sugat sa braso ng lalaki, kaparehong sugat na nasa braso ng kanyang ama noon, hindi niya napigilang magulat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang binaril siya ng lalaki at walang pakundangang umalis. Matapos nito, unti-unting nagkamalay si Jeyuk. Ang epekto ng pagsabog ay tila nagbalik sa kanya ng ilang mga alaala. Ngunit nang makita niyang nakahiga si Jae sa lupa, agad niya itong sinuri. Sa kabutihang palad, may suot itong bulletproof vest. Nang magising si Jae, sinabi niya kay Jeyuk na malamang na ang lalaking iyon ay ang kanyang ama. Bagamat sinabi ni Pilho na Mosa na ang kasalukuyang pangalan nito, ang sugat sa braso ay tiyak na sugat ng kanyang ama sa kanyang alaala. Dahil dito, natukoy ni Jeyuk na si Mosa nga ang taong iyon. Siya ang pumatay kay Chunwoo, kumuha ng digital device nito, at sinadyang mag-iwan ng bakas upang sundan ni Jeyuk. Sa pamamagitan nito, natunto ni Jeyuk kung sino ang mga tauhan ng Sangmo Organization. At sa huli, hayagang pinuksa ni Mosa ang mga tauhan ng Sangmo Organization sa harapan mismo ni Jeyuk, isang malinaw na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at paninindigan. Ngunit ang natitirang digital device ay nasira sa pagsabog kanina. Sinabi ni Jae kay Jeyuk na bago sumabog ang granada, nakatanggap siya ng isang huling mensahe na ipinadala sa device na iyon. Nakasaad dito na huwag hanapin ang mga sagot sa labas. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Jeyuk ang pamilyar na pahayag na ito. Dati na itong sinabi sa kanya ni Pilho. Ngunit habang lumilipas ang panahon, hindi nagawa ni Deputy Director General Do na tuparin ang pangako niyang lutasin ang kaso at napilitang magbitiw sa posisyon. Mukhang lubos na nasiyahan si Deputy Director General Lee sa pagkawala ng kanyang katunggali. Kaya naman, sa isang pagtitipon upang ipagdiwang ang unang taon ng Director General sa posisyon, kusa niyang itinaas ang kanyang baso at ipinahayag ang kanyang kapangyarihan mismo sa harap ng Director General. Kasabay nito, iminungkahi niyang agad pag-isipan ng Director General ang paghirang kay Pilho bilang pinuno ng Overseas Department at bawasan ang bilang ng mga tauhan sa departamentong ito. Sa harap ng tiwalang kilos ni Deputy Director General Lee, walang nagawa ang Director General kundi tiisin ang sitwasyon habang nakikita niyang unti-unting bumabaling ang kapangyarihan sa isang panig. Tila nagkamali siya ng pasya. Ngayon, wala nang makakapigil kay Deputy Director General Lee. Bago tuluyang umalis sa posisyon, hiniling ni Deputy Director General Do kay Jeyuk na manatiling matatag at patuloy na ipaglaban ang mga prinsipyong dapat panindigan. Alam ni Jeyuk na wala ng oras na dapat sayangin. Sa tulong ng technical department, natunton niya ang kumpanyang nagprograma ng digital device. Pumunta sila sa taong namamahala rito, si Chairman Shin. Kumpirmado mismo ni Chairman Shin na siya ang gumawa ng programang ito, ngunit maraming taon na ang nakalipas. Dahil dito, hindi na niya ito maalala. Ngayon, ang kanilang kumpanya ay isa ng nangungunang internet technology company, salamat sa tumpak na pangangalap ng datos, pagsusuri ng mga gawin ng mga gumagamit, at pagtukoy sa kanilang mga kagustuhan sa paghahanap. Pagkatapos ay ibinebenta nila ang datos na ito sa mga shopping platform para kumita. Kaya, wala siyang anumang koneksyon sa National Intelligence Agency. Tila nabigo si Jeyuk sa kanyang misyon. Ngunit habang nakaupo sa loob ng sasakyan, napansin niyang ang sunod-sunod na musika na narinig niya sa opisina ni Chairman Shin kanina ay eksaktong kapareho ng naririnig niya sa kanyang sasakyan. Bukod pa rito, ang tubig at matatamis na pagkain inihain sa kanila kanina ay eksaktong paborito nilang dalawa. Mula sa mga detalyeng ito, madaling mahinuha na ipinapakita ng kabilang panig ang kanilang kakayahan at kasabay nito ay binabalaan silang dalawa na alam nila ang bawat kilos nila. Nang bumalik ang dalawa sa intelligence agency, nagkataon nilang nakasalubong si Deputy Director General Lee. Lumapit ito kay Jeyuk at may pang-uuyam na sinabing, mukhang malawak ang koneksyon mo, pati ang boss ng internet technology company na yon ay kilala mo. Malinaw na ito ay isang babala. Ipinapahiwatig ni Deputy Director General Lee na binabantayan din niya si Jeyuk, kaya mas makabubuting tumigil ito sa panggugulo. Pagbalik nila sa departamento, nalaman nilang inilipat na sila sa Domestic Department. Agad na pinuntahan ni Jeyuk si Pilho, nakaka-promote pa lamang, upang itanong kung bakit siya inilipat mula sa Overseas Department. Sinabihan lang ni Pilho si Jeyuk na sumunod na lang sa mga utos at hindi niya kailangang alalahanin ang iba pang bagay. Ngunit sinabi ni Jeyuk na hindi na niya maintindihan si Pilho. Dahil lang sa na-promote si Pilho, handa na siyang isakripisyo ang napakaraming tao. Ngunit galit na sinabi ni Pilho na ginawa niya ang lahat ng iyon upang protektahan sila.
Pagkarinig sa mga salitang ito, lalo pang natawa si Jaehyuk. Tinanong niya si Pilho kung bakit hindi niya nagawang protektahan si Suyon. Pagkatapos, kinuha ni Jaehyuk ang isang larawan mula sa kanyang sarili at sinabi na ito ay isang alaala na iniwan ni Suyon. Nang makita ni Pilho ang larawan, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang larawan ay litrato nilang dalawa ni Suyon na magkasama. Napag-alaman na si Pilho ay dating kasintahan ni Suyon. Ngunit ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil sa may nararamdaman siyang pagkakasala kay Pilho. Samantala, lubos na nasiyahan si Deputy Director General Lee sa nangyayari. Mukhang labis siyang kontento sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanang kamay ni Deputy Director General Du na si Pilho ay naging tauhan na niya ngayon. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Director Jong. Lumabas na 1 taon na ang nakalipas, si Deputy Director General Lee ang nagpadala kay Suyon upang magtrabaho rito. Ngunit labis itong hindi nagustuhan ni Director Jong. Matagal nang nagsilbi at sumunod si Director Jong kay Deputy Director General Lee. Ngunit sa huli, wala man lang siyang natanggap na kapalit. Kahit ngayon, halos wala pa rin siyang natatanggap na promosyon. Dahil sa matinding galit, kinuha ni Director Jong ang ilang kumpidensyal na dokumento at ibinigay ito kay Pilho. Ginawa ito ni Director Jong upang magkaroon ng reserbang paraan ng pagligtas para sa kanyang sarili. Samantala, ginamit ni Jaehyuk at Jae ang isang kumpanya ng teknolohiya bilang basehan at nakahanap sila ng ilang mga bakas. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nilang may isang taong na aksidente sa kotse habang iniimbestigahan ang kumpanya. Ang lalong nakakapagtaka ay sa gitna ng investigasyon, natuklasan na parehong ang tao at ang sasakyan ay tila nasa ilalim ng kontrol ng kung sino, dahilan upang bumangga sila sa harang at mamatay. Mas lalo pang naging misteryoso ito nang makatanggap si Jaehyuk ng ulat mula kay Section Chief Dongkyun. Sinabi ni Section Chief Dongkyun na palihim ding iniimbestigahan ni Pilho ang nasabing kumpanya ng teknolohiya kamakailan. Mukhang talagang kahina-hinala ang kumpanyang ito. Habang iniimbestigahan ni Jae ang mga labi ng namatay na investigador, nadiskubre niyang nakahanap ang biktima ng isang kumpanya sa pananaliksik ng sikolohiyang panlipunan. Ngunit lumipat na ito sa ibang lokasyon. Sa pagsunod sa bakas na ito, natuklasan niyang ang kumpanyang ito ay may koneksyon sa isang lalaking nagngangalang Kim mula sa Sanmung Organization. Mukhang may kinalaman talaga ang Sanmung Organization sa nasabing kumpanya ng teknolohiya. Kaya naman, muling hinanap ni Jaehyuk ang lalaking nagngangalang Kim. Mula kay Ginang Kim, nalaman ni Jaehyuk na ilang taon na ang nakalilipas, ipinakilala ng lalaking ito ang 2 propesor sa psikolohiya sa Sanmung Organization. Ngunit hindi niya alam kung ano mismo ang ipinagagawa sa kanila ng organisasyon. Dahil dito, nagpatuloy sina Jaehyuk at Jae sa kanilang pagsisiyasat ayon sa natuklasang bakas. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga account ng 2 propesor mula sa data, natuklasan ni Jae na sa isang nakatakdang agwat ng panahon, nakakatanggap ang kanilang mga account ng malaking halaga ng pera. Bukod pa rito, base sa pattern ng mga paglilipat, makikita na lahat ng pera ay ipinapadala bago ang gabi ng eleksyon. Kaya inihambing niya ang oras ng susunod na mga transaksyon sa oras ng eleksyon at natuklasan niyang eksaktong magkatugma ang mga ito. Nang isipin nila ang kumpanya ng teknolohiya, napagtanto nilang dalawa ang tunay na nakakatakot na layunin ng Sanmung Organization. Ginagamit ng grupong ito ang kapangyarihan ng mga psychologist at ng internet upang maunawaan ang psikolohiya ng mga botante at manipulahin ang kanilang mga boto upang matulungan ang kandidatong nais nilang manalo. Mukhang kaya pang kontrolin ng Sanmung Organization ang mga makapangyarihang nakatataas na opisyal ng intelligence agency. Ginawa ng organisasyong ito ang mga opisyal na ito bilang kanilang mga puppet. 1 taon bago ang insidente sa grupo ni Jaehyuk, nagkaroon din ng eleksyon. Kaya agad na pumunta si Jaehyuk upang maghanap ng impormasyon mula sa panig ng China. Sa simula, ayaw ipahayag ng kabilang panig ang impormasyon kay Jaehyuk. Ngunit palihim na nakipag-ugnayan si Deputy Director General Du sa mga matataas na pinuno ng panig ng China at hiniling sa babaeng opisyal ng intelihensya na magbigay ng impormasyon kay Jaehyuk. Tuwing may eleksyon sa South Korea, laging may nangyayaring mga insidente sa relasyon ng South at North Korea na nakakaapekto sa eleksyon. Ang Deputy Director ng North Korean Security Bureau na si Yang Chan, na matagal nang gustong imbestigahan ni Jaehyuk, ay namatay na pala 1 taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, ang araw ng pagkamatay ni Yang Chan ay siya ring araw kung kailan naganap ang insidente sa grupo ni Jaehyuk. Naalala ni Jaehyuk na sinusundan niya noon si Mosul, ngunit aksidenteng nadiskubre niyang may pagtatagpo si Chon Woo at ang Deputy Director ng North Korean Security Bureau. Lumalabas na gusto ng Sanmung Organization noon na pilitin si Yang Chan na makipagtulungan upang guluhin ang eleksyon, kaya't mabago ang kalagayan sa Korea. Ngunit ang kakatuwang bagay ay noong panahong iyon, nag-abot si Chon Woo ng isang USB sa isang taong nakatalikod sa kanya. Gayunpaman, batay sa kanilang kasalukuyang alaala, malinaw na minamanmanan ng kanilang grupo si Yang Chan. Bakit biglang nakita ni Chon Woo ang eksaktong tagpo ng pagpatay kay Yang Chan? Bukod pa rito, nasaan ang mismong lugar ng krimen at sino ang naroroon? Bakit pinatay sina Jaehyuk at ang mga kasamahan ni Yang Chan? Ang mga tanong na ito ay nagpahirap sa ulo ni Jaehyuk. Sa sandaling iyon, tumawag si Jae at sinabi sa kanya na sa cellphone ng biktima sa investigasyon sa kumpanya ng teknolohiya, may natagpo ang numero mula sa intelligence agency. Ngunit ang numerong iyon ay naka-encrypt, kaya imposibleng malaman kung sino ito. Natanggap ni Jaehyuk ang numero at agad itong tinawagan, ngunit tumanggi ang kabilang panig na magsalita. Sinabi ni Jaehyuk sa kausap, alam ko na ang plano ng Sanmung Organization at ang kanilang paraan ng manipulasyon sa eleksyon. Kung ayaw mong malantad ang mga bagay na ito, magkita tayo muli sa paradahan. Mabilis na lumitaw ang kabilang panig sa paradahan, ngunit sa sandaling dumating si Jaehyuk, agad na pinatakbo ng taong iyon ang sasakyan at sumugod papunta sa kanya. Agad na gumanti ng putok si Jaehyuk, kaya nawala ng kontrol ang kotse, bumangga sa isa pang sasakyan at huminto. Agad na binasag ni Jaehyuk ang bintana ng kotse upang makita kung sino ang mga tauhan ng Sanmung sa loob. Sa gulat niya, ang taong nakita niya sa loob ng kotse ay si Pilho na walang malay. Bukod pa rito, hindi nakaapak ang paa ni Pilho sa gas pedal, ngunit patuloy pa ring umiikot ang mga gulong.
Maliwanag na may ibang kumokontrol sa sasakyan ni Pilho. Mabilis na dinala ni Jiyok si Pilho sa emergency room. Samantala, matapos ibigay ni Ji ang bakas kay Jiyok, hinarang siya ni Deputy Director General Lee sa paradahan. Sinabi nito na ang dahilan kung bakit nawala noon ang ama ni Ji ay dahil ipinagkanulo ito ng isang tao mula mismo sa loob ng bureau. Kung nais niyang malaman kung sino yon, maaari niyang hanapin ito sa system gamit ang impormasyong ibinigay niya. Binuksan ni Ji ang file at nakita niyang nakasaad dito na opisyal nang idineklarang patay ang kanyang ama noong taon ng aksidente. Ang taong nagkumpirma ng impormasyong iyon ay si Deputy Director General Du. Kaya't agad na pinuntahan ni Ji ang bahay ni Deputy Director General Du at hinarangan ang pinto nito ng gabing iyon. Itinutok ni Ji ang kanyang baril at tinanong si Deputy Director General Du, si Jiyok ba ang taong nagkanulo sa aking ama? Hindi diretsong sinagot ni Deputy Director General Du ang tanong. Sa halip, sinabi lang niya na umaasa siyang gagamitin ni Ji ang kanyang pangangatwiran sa pagharap sa katotohanan. Hinulaan din ni Deputy Director General Du na hindi maglalakas loob si Ji na mamaril. Kaya't sinabi niya kay Ji na ipagpatuloy na lang ang paghahanap ng katotohanan kasama si Jiyok. Hindi kalayuan sa kinaroroonan nila, tahimik na minamanmanan ni Mosa ang lahat ng nangyayari. Samantala, nasa ospital si Jiyok nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Section Chief Dongkyun. Sinabi ni Section Chief Dongkyun na may natanggap siyang isang liham na nakatakdang ipadala. Pagkatapos, ipinadala niya sa telepono ni Jiyok ang isang video na naitala niya bago siya mawalan ng alaala. Pagbukas ni Jiyok sa video at makita ang nilalaman nito, labis siyang nagulat. Sa video, isiniwalat ni Jiyok na ang taong lihim na nakipag-ugnayan sa isang tagalabas ay si Dongwook. Dahil sa natuklasang ito, muling bumalik sa kanya ang isang bahagi ng kanyang alaala. Naalala niyang ang taong nakatayo sa tabi ng bangkay ni Yang Chan ay si Dongwook. Kasabay nito, bago siya nawalan ng alaala, iniwan niya sa kanyang sarili ang isang babala, matatanggap niya ang huling video makalipas ang isang linggo. Ang videong ito ang maglalantad sa tunay na salarin na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bago yon, kailangan muna niyang matagpuan ang espiya sa loob ng intelligence agency. Kung hindi, kahit na mamatay siya, hindi niya magagawang buksan ang huling video. Habang papalapit si Jiyok sa katotohanan, tuluyan ng inihinto ni Deputy Director General Lee ang pagpapanggap. Hayagan niyang binaliwala ang mungkahi ng Director General at walang takot na ipinakita ang kanyang makapangyarihang koneksyon at mga tauhan. Para sa kanya, ang Director General ay isa na lamang dekorasyon. Sa patuloy na pagsisiyasat ni Jiyok kay Dongwook, natuklasan niyang ang taong nagrekomenda kay Dongwook ay walang iba kundi si Deputy Director General Lee. Kaya pinuntahan ni Jiyok si Ji at sinabi sa kanya na si Deputy Director General Lee ang pinakapunong pinuno ng Sangmo Organization. Kinokontrol nila ang eleksyon upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa industriya. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Ji. Sa matinding galit, isinumpa niya si Deputy Director General Du bilang isang malupit at walang konsensyang tao. Ipinagkanulo umano ni Deputy Director General Du ang kanyang ama sa North Korea kapalit ng kapangyarihan at kasikatan. Nagtaka si Jiyok kung saan nakuha ni Ji ang impormasyong ito. Ngunit hindi lamang hindi sumagot si Ji, sa halip, siya pa ang nagtanong kay Jiyok kung nakipagsabuatan siya kay Deputy Director General Du upang iwartap ang kanyang telepono. Pagkatapos, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at ibinagsak ito sa sahig. Ang pagbagsak na ito ay isang malinaw na pahiwatig na tuluyan nang natapos ang kanilang samahan ni Jiyok. Mabilis ding nakuha ni Ji ang tiwala ni Deputy Director General Lee. Matagal na niya silang minamanmanan, kaya alam niyang nagtagumpay ang kanyang estratehiya sa pagpapalaganap ng alitan. Matapos nito, lumapit si Deputy Director General Lee kay Ji upang himukin siya. Nang tanungin siya ni Ji kung may kinalaman ba siya sa Sangmo Organization, hindi niya ito diretsong sinagot. Sa halip, sinabi lang niya ang isang prinsipyo, ang intelligence agency ay nabubuhay sa takot ng mga tao. Kaya kapag nawala ang takot ng mga tao, hindi na rin kakailanganin ang intelligence agency. Dahil dito, sinabi ni Deputy Director General Lee kay Ji na bilang pinakamataas na pinuno ng lugar na ito, tungkulin niyang protektahan ang seguridad ng organisasyon at ng bansa. Kaya't kahit ano pang sabihin ng publiko o anumang pampulitikang presyon, hindi ito makakaapekto sa kanila. Ang lugar na ito ay isang lihim na base na hawak ni Deputy Director General Lee, isang unit ng intelihensya na mas makapangyarihan pa kaysa sa mismong opisyal na ahensya. Ang sistemang ginagamit dito ay direktang konektado sa server ng Internet Technology Company ni Chairman Shin. Ibig sabihin, maaari nilang makuha ang impormasyon ng sinuman, anumang oras, kahit saan. Dahil sa napakalakas na sistemang ito, masasabi na wala ng anumang pribadong buhay ang mga tao. Ngunit ang pinakamahalagang ginagawa ngayon ng grupong ito ay ang pagsubaybay sa kinaroroonan ni Mosa. Ibig sabihin, may sigalot na ngayon sa pagitan ni Mosa at ng Sangmo Organization. Sadyang pinayagan ni Deputy Director General Lee na magtrabaho si Ji rito. Iniutos niyang siya mismo ang maghanap kay Mosa na malamang ay ang kanyang ama. Matapos ang ilang linggong pagmamasid, natuklasan ni Ji na ang kumikislap na ilaw sa harap ng bahay ni Deputy Director General Do ay mistulang isang cloud, ngunit hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Kaya't agad niyang ipinaalam kay Deputy Director General Lee ang impormasyong ito. Ipinagpalagay ni Deputy Director General Lee na sinasadyang nakikipag-ugnayan si Deputy Director General Du kay Mosa upang makipagkita rito. Pakiramdam niya, si Mosa ay isa sa mga espesyal na ahenteng nawala matapos ipagkanulo ni Deputy Director General Du mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang dahilan ng pagdating ni Mosa ngayon ay upang maghiganti kay Deputy Director General Do. Dahil dito, agad nilang itinuon ang kanilang pansin kay Deputy Director General Do. Mabilis nilang natunto na nagkita silang dalawa. Nang makita yon, nag-utos si Deputy Director General Lee na magtago ang kanyang tauhan upang manmanan at pakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Kasabay nito, inatasan niya ang isang sniper na patuloy na tutukan si Mosa. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, biglang sumugod si Ji malapit sa pinangyarihan ng insidente.
Lumabas na hindi pa tuluyang pinutol ni Ji ang ugnayan kay Jiyok. Dahil hindi niya matakasan ang pagmamanman ng Sangmo Organization, kailangan niyang humanap ng paraan upang makapasok dito. Kaya matapos niyang matuklasan na si Deputy Director General Lee ay malamang isang mataas na pinuno ng Sangmo, napagkasunduan nila ni Jiyok na magkunwari sa harapan nito. Sa ganitong paraan, nagawa nilang makuha ang tiwala ni Deputy Director General Lee at mapapasok si Ji sa kanyang sentral na ahensya. Sa pamamagitan nito, maaari niyang maipasa ang mahahalagang impormasyon kay Jiyok anumang oras. Sa mismong kritikal na sandali, biglang nagpaputok si Jiyok upang bigyang babala ang dalawang taong nagkikita. Nakita ito ng nakatagong sniper at agad na nagpaputok. Gayunman, ang tauhan ni Mosa na nasa tabi niya ay ginamit ang sariling katawan upang salagin ang bala. Dahil dito, agad na lumikas ang magkabilang panig. Dahil nakahanda na si Mosa, agad niyang pinasabog ang bombang itinago sa lugar, dahilan upang mawalan ng malay ang mga tauhan ni Deputy Director General Do. Nang makita ito, dahan-dahang lumapit si Mosa na may balak tapusin si Deputy Director General Do. Ngunit bigla siyang tinawag ng isang tao mula sa kanyang likuran. Lumabas na dumating si Jiyok sa tamang oras. Ginamit ni Jiyok ang tauhan ni Mosa bilang bihag. Ngunit biglang umiti si Mosa sa isang kakaibang paraan. Sinabi ni Mosa kay Jiyok, pareho tayong may nais hanapin at wasakin, kaya't marami tayong pagkakapareho. Pareho tayong naghahanap ng paghihiganti at naghahangad ng katotohanan. Idinagdag pa ni Mosa, mas nauunawaan kita kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Ang serye ng mga salitang ito mula kay Mosa ay nagdulot ng pagdududa kay Jiyok. Tila tunay ngang nauunawaan ni Mosa si Jiyok. Sinabi ni Mosa kay Jiyok, hintayin mong bumalik ang iyong mga alaala at matutuklasan mong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Ngunit walang sinuman ang nakahula sa gagawin ni Mosa, bigla niyang binaril at pinatay ang sariling tauhan na hawak bilang bihag ni Jiyok. Pagkatapos, mabilis siyang tumalon sa bangkang pangligtas at tumakas. Matapos magkamalay si Deputy Director General Do, agad siyang pinuntahan ni Jiyok. Mula sa kanya, nalaman ni Jiyok na isang taon na ang nakalipas. Nakipagsabuatan si Mosa kay Deputy Director General Lee upang magdulot ng kaguluhan bago ang eleksyon. Kasabay nito, nang matuklasan niya ito, naganap rin ang insidente ng Bloody Friday. Ang mga ahenteng namatay sa insidenteng iyon ay pawang mula sa Overseas Department. Kaya tiyak ni Deputy Director General Do na si Deputy Director General Lee ang may kagagawan ng lahat ng ito dahil matagal na siyang nainggit sa Overseas Department dahil ito ang may pinakamataas na posisyon sa intelligence agency. Nais ni Deputy Director General Lee na tapusin ang kanyang mga kalaban, kaya ginamit niya ang ganitong kasuklam-suklam na paraan upang pabagsakin siya. Upang makahanap ng ebidensya, inutusan ni Deputy Director General Do ang pangkat ni Jiyok na magsagawa ng isang misyon at partikular na ginamit si Dongwook bilang kanyang kontak. Nang matuklasan nilang nais nilang samantalahin si Yang Chan, noon pa lamang ay naisip na ni Deputy Director General Do na patayin sila. Dahil dito, nasira ang kanilang plano. Ngunit hindi niya iniutos kay Dongwook na patayin si Yang Chan. Matapos marinig ang sagot na ito, ang tanging bagay na hindi pa rin maunawaan ni Jiyok ay ang presensya ni Dongwook sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit kung hindi siya ang pumatay, sino ang may kagagawan? Matiyak na si Chunwoo ay nagtatrabaho para sa Sanmong Organization noong panahong iyon, ngunit nananatiling misteryo kung sino talaga ang pumatay kay Yang Chan. Bukod dito, matibay rin ang ebidensya na si Deputy Director General Lee ang utak ng lahat. Dahil dito, nagsimula si Jiyok kay Director Jong na itinakwil ni Deputy Director General Lee. Nakipagtulungan si Jiyok kay Section Chief Dongkyun upang magpadala ng isang pangkat ng mga taong nakaitim. Sinamantala nila ang pagkakataon upang dukutin si Director Jong. Kasabay nito, nagbanta silang papatayin si Director Jong, ngunit nagkunwaring nagkamali upang bigyan siya ng tsansang makatakas. Pagkatapos, nakipagkita si Jiyok kay Director Jong at sinabihan siya na huwag hayaan si Deputy Director General Lee na tratuhin siya tulad ni Pilho at Suyon. Nang marinig ito, nagpa siya si Director Jong na lumaban. Sinabi niya kay Jiyok na ang taong nagdulot ng insidenteng nagbunyag sa listahan ng mga ahente kay Mosa ay si Deputy Director General Lee. Ang mas nakakagulat pa, nagawa rin ni Deputy Director General Do ang parehong bagay mahigit 10 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ipinagkanulo niya ang lahat ng ahente ng Overseas Department sa North Korean Security Agency. Ngunit may 2 ahenteng maswerteng nakaligtas. Isa sa kanila ay ang kasalukuyang Mosa, at posible ring siya ang ama ni Ji. Ito rin ang bagay na kamakailan lamang na imbestigahan ni Deputy Director General Lee. Dahil dito, pinagsisihan niya ang pakikipagtulungan kay Mosa, sapagkat naging isang hindi mahulaan at mapanganib na banta ito. Sa huli, ang tunay na espiya ay si Deputy Director General Lee. Natagpuan na ni Jiyok ang tunay na salarin, kaya't maaari na niyang panoorin ang huling video. Dahil dito, nagpa siya si Jiyok na magsimula sa kumpanyang pangteknolohiya na labis na ipinagmamalaki ni Deputy Director General Lee. Pinaghihinalaan niyang iniingatan ni Chairman Shin ang mga dokumentong may kaugnayan kay Deputy Director General Lee at sa Sangmo Organization. Kaya tinakot ni Jiyok si Chairman Shin at sinabing ibigay agad ang mga dokumento, kung hindi, haharapin niya ang matinding kahihinatnan. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Deputy Director General Lee. Sinabi niya kay Jiyok na huwag sayangin ang kanyang pagsisikap. Ayon kay Deputy Director General Lee, lahat ng ginagawa ni Jiyok ay para sa patuloy na pag-unlad ng intelligence agency. Kung hindi, sa tuwing nagbabago ang administrasyon, mapapalitan rin sila. Ipinagmamalaki niyang nagsilbi na siya sa 21 Director General, kaya't ayaw na niyang manatiling isang piyesa sa laro ng iba. Sa halip, nais niyang siya ang humawak ng buong chessboard. Kasabay nito, inalok niya si Jiyok na sumali sa kanya upang makontrol ang buong bansa. Ngunit mariing tumanggi si Jiyok. Sinabi niya na ang tinatawag ni Deputy Director General Lee na pagprotekta sa intelligence agency ay walang tunay na kahulugan. Ang totoo, nais lamang niyang gawing makapangyarihang laruan ng ahensya. Dahil dito, tiniyak ni Jiyok na gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang ilantad ang katotohanan at pabagsakin sila. Nakikita niyang hindi epektibo ang panghihikayat, ginamit ni Deputy Director General Lee si Jiyok upang bantaan si Jiyok.
Nahulaan niya ang plano na gagamitin ni Jae-yuk, kaya binigyan niya ito ng dalawang pagpipilian. Sumuko kaagad si Jae-yuk o mamamatay si Jae-yi sa mismong sandaling yon. Sa kabila ng pag-aatubili, wala nang ibang magawa si Jae-yuk kundi ibaba ang kanyang baril at sumuko. Nang iniisip ni Deputy Director General Lee na tiyak na ang kanyang tagumpay, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Pilho pala ang tumatawag. Bago pa makakilos si Jae-yuk, nakipag-ugnayan si Pilho na noon lang nagising. Sinabi ni Jae-yuk kay Pilho na ipatawag ang lahat ng mga pinuno ng ahensya ng intelihensya upang ibunyag ang katotohanan sa lahat. Dahil dito, napilitang huminto si Deputy Director General Lee dahil nais din niyang malaman ang totoong nangyari. Hindi inaasahan, nang isinapubliko ang katotohanan, lahat ay nagulat, ngunit ang pinakanagimbal ay si Jae-yuk mismo. Ang taong pumatay sa kanyang kasamahan ay si Jae-yuk rin. Nang marinig niya ang kanyang dating sarili na inilalahad ang buong pangyayari, sa wakas ay naunawaan niya na ang lahat. Noong panahong iyon, habang isinasagawa ang misyon para sa paghahanda ng paglikas, sinabi ng mensaherong si Changil kay Jae-yuk na may isang espiya sa kanilang organisasyon. Kaya matapos matanggap ang huling impormasyong pang-intelihensya, sinimulan ni Jae-yuk ang pagmamanman sa dalawang kasamahan sa kanyang tabi. Habang nagbabago ng posisyon sa pagmamanman ng target, natuklasan niya ang isang mataas na pinuno ng North Korea, si Yang Chan, at isang mataas na ahente ng ahensya ng intelihensya, si Chonwoo. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang isang hindi kilalang tao. Sa pamamagitan ng kanyang binoculars, nakita niyang inabot ni Chonwoo sa mahiwagang taong iyon ang isang USB, at pagkatapos ay nagbigay ng isang file kay Yang Chan. Ngunit matapos buksan at tingnan ni Yang Chan ang file, tila nagwala ito at agad na umalis. Nang makita ang presensya ng isang mataas na opisyal ng North Korea sa insidenteng ito, naramdaman ng buong grupo na lumala ang sitwasyon. Isang espiya ang lumitaw sa loob ng organisasyon. Ang kasintahan ni Suyon, si Kyung-shok, ay nakaramdam ng obligasyong ipaalam ito sa kanilang nakatataas at agad na maglikas, kung hindi ay maaaring lumala pa ang sitwasyon. Ngunit ayon kay Dong-wook, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kapalaran ng bansa, kaya hindi siya maaaring umalis. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Bilang pinuno ng pangkat, nagpasya si Jae-yuk na ipagpatuloy ang pagmamanman at iulat ito kay Deputy Director General Do. Matapos iyon, tahimik na pinagmasdan ni Jae-yuk ang kilos ng kanyang dalawang kasamahan. Natuklasan niya na palihim na nakikipag-usap si Kyung-shok sa pamamagitan ng telepono sa isang hindi patukoy na tao. Ngunit nang suriin ni Jae-yuk ang tawag, puro si Suyon lamang ang kausap nito. Nakita ito ni Kyung-shok at sinabi niyang si Dong-wook ang talagang kakaiba ang ikinikilos kamakailan. May mali sa kanya. Naramdaman din ito ni Jae-yuk, kaya agad niyang iniutos na magbantayan ang dalawa ng salitan. Ngunit hindi nagtagal, parehong iniwan ng dalawa ang kanilang pwesto nang walang anumang komunikasyon. Dahil sa agarang panganib, hindi na inalintana ni Jae-yuk ang posibilidad na mabunyag ang kanyang sarili at dali-daling pumasok sa hotel upang magsiyasat. Ngunit sa kanyang pagdating, wala siyang natagpo ang bakas ng dalawa. Kasabay nito, habang hinahanap ang palapag kung nasaan si Yang Chan, may napansin si Jae-yuk na kakaiba. Nang suriin niya ang sitwasyon, natagpuan niyang nakahandusay si Yang Chan sa isang lawa ng dugo. Ang taong nakatayo sa tabi ni Yang Chan ay si Dong-wook. Sinabi ni Dong-wook na wala siyang kinalaman dito. Anya, ganito na ang sitwasyon pagdating niya. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang lahat, biglang narinig nila ang tunog ng mga pulis mula sa labas ng pinto. Kung mahuli sila ng lokal na pulisya, ito ay magiging isang napakabigat na insidenteng pangdiplomasya. Kaya agad na dinala ni Jae-yuk si Dong-wook at tumakas sila. Naiwan si Jae-yuk na nakataka sa ibang ruta at hindi sinasadyang mahuli si Chonwoo na palihim na umaalis. Nang bumalik si Jae-yuk sa lugar ng insidente, nakita niyang nagbabantaan ng baril sina Dong-wook at Kyung-shok. Pinayuhan niya ang dalawa na ibaba muna ang kanilang sandata at kalmahin ang kanilang sarili. Ngunit nang makita niyang labis na balisa si Kyung-shok, biglang hinila ni Dong-wook ang gatilyo at binaril si Kyung-shok sa mismong sandaling iyon. Pagkatapos, ibinaba ni Dong-wook ang baril at sinabi kay Jae-yuk na kung hindi niya pinatay si Kyung-shok, silang dalawa ang mamamatay. Hindi makapaniwala si Jae-yuk na pinatay lang ng kanyang kasamahan ang isa pa nilang kasama. Napuno ng pagdududa ang kanyang isipan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dong-wook, tila may nakita siyang kakaiba. Mabilis niyang itinaas ang kanyang baril at pinaputukan si Jae-yuk. Agad namang gumanti si Jae-yuk at nabaril si Dong-wook na agad nitong ikinamatay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jae-yuk na may mali. Pakiramdam niya ay isang maling akala lang ang dahilan ng pagnanais ni Dong-wook na patayin siya. Nang lumingon siya, nakita niyang nakahandusay si Chonwoo sa sahig. Lumabas na binaril agad ni Dong-wook si Chonwoo upang protektahan si Jae-yuk. Labis na nagsisi si Jae-yuk sa mga sandaling iyon. Habang tinitingnan niya ang tumutunog na telepono sa katawan ni Dong-wook, kinuha niya ito at sinilip. Napag-alaman niyang ang asawa ni Dong-wook ang nagpadala ng isang larawan ng kanilang anak. Ganap na gumuho ang kalooban ni Jae-yuk. Pinanood niyang nagpatayan ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, hindi sinasadyang napatay niya ang kasamahan na nagligtas sa kanya. Ang kanilang pagdududa ang sumira sa kanilang lahat. Matapos ang insidenteng iyon, nalugmok si Jae-yuk sa matinding sakit. Hindi niya matukoy kung sino ang espiya sa loob ng organisasyon. Sa panahong iyon, palagi siyang nasa bingit ng pagbagsak. Kaya't naisipan niyang gamitin ang gamot sa loob ng bureau upang burahin ang masasakit na alaala. Pagkatapos, bumalik siya sa bureau upang magsiyasat at unti-unting matuklasan ang katotohanan. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na salarin sa likod ng lahat. Sinabi ng dating Jae-yuk sa kanya na hindi siya dapat huminto anuman ang mangyari, anuman ang maging kapalit, at dapat niyang puksain ang mga espiya. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang alaala, agad na kumilos si Jae-yuk. Pinabagsak niya ang ilan sa mga bodyguard at itinutok ang kanyang baril kay Deputy Director General Lee. Nais ni Jae-yuk na ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan at ang kanyang sarili. Ngunit tumayo si Jae-yi upang pigilan siya. Minsan pa, hinarap ni Jae-yuk ang panghihikayat ng kanyang mga kasamahan na huwag siyang magpadalos-dalos. Dahil dito, labis na nag-alab ang kanyang damdamin hanggang sa nawalan siya ng malay. Kalaunan, inaresto si Jae-yuk dahil sa kasalanang pagpatay sa kanyang mga kasamahan.
Ngunit hindi nakahanap ng anumang ebidensya ang panig ni Deputy Director General Lee. Nauunawaan ni Deputy Director General Lee na ito na ang tamang pagkakataon upang tuluyang tapusin sila, kaya nagdaos siya ng isang disciplinary meeting at hiniling na resolbahin si Ji-yook sa loob ng organisasyon. Ginawa ni Pilho ang lahat upang protektahan si Ji-yook, gamit pa ang kanyang posisyon bilang Deputy Director ng Overseas Department upang mapanatili ang kaligtasan ni Ji-yook. Nang maglaon, pinuntahan ni Pilho si Ji-yook at inamin niyang itinago niya si Deputy Director General Do upang hindi ito makipagtulungan kay Deputy Director General Lee noon. Ang pangunahing layunin niya ay pigilan si Deputy Director General Do na madamay ang buong Overseas Department. Dahil dito, noon ay hiniling ni Pilho kay Suyon na kumuha ng impormasyon mula kay Kyung-sok at ipadala ito kay Deputy Director General Lee. Hindi niya inaasahan na siya mismo ang magagamit ni Deputy Director General Lee. Kaya nang tangkain ni Suyon na tumakas mula sa sangmo at ibunyag si Deputy Director General Lee at ang kanyang organisasyon, pinigilan siya ni Pilho at pinilit siyang sumunod sa kanyang mga plano. Ngunit matapos mamatay si Kyung-sok, hindi na muling nagtiwala si Suyon kay Pilho, kaya sinamantala ito ng sangmo at pinatay siya. Sinabi ni Pilho kay Ji-yook na akuin niya ang lahat ng pagkakamali at umaasa siyang babangon si Ji-yook. Kasabay nito, sinabi rin ni Pilho kay Ji-yook na may mga alaala na hindi kailangang paniwalaan kaagad. Ang katotohanan ay kailangang matuklasan mismo upang tuluyang mailantad. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang determinasyon ni Ji-yook. Agad siyang pumunta kay Deputy Director General Do. Kinumpirma ni Deputy Director General Do, batay sa video ni Ji-yook noong araw na yon, na si Kyung-sok ay isang tauhan ng sangmo. Kaya't malamang na ang pagiging magkasintahan ni Kyung-sok at Suyon ay isa rin sa mga plano ng sangmo. Noong araw na yon, matapos matuklasan ni Dong-wook ang kakaibang kilos ni Kyung-sok, sinundan niya ito. Habang hinahabol ni Dong-wook si Kyung-sok, nadiskubre niyang pinatay na si Yang Chan. Nang malaman ito ni Deputy Director General Do, agad niyang binalaan si Dong-wook na kung matutuklasan niya ang isang kasapi ng sangmo, dapat siyang mag-ingat ng husto dahil siguradong papatayin nito ang iba upang maitago ang katotohanan. Kaya binaril ni Dong-wook si Kyung-sok. Ang eksenang ito rin ang hindi direktang nagresulta sa pagkakamali ni Ji-yook na napatay si Dong-wook. Noong una, inakala ni Deputy Director General Do na may sapat ng ebidensya si Ji-yook upang pabagsakin ang sangmo. Ngunit sa ngayon, matagumpay na naitago ni Deputy Director General Lee ang lahat at hawak niya ang pinakamataas na kapangyarihan. Dahil dito, iminungkahi ni Deputy Director General Do na makipagtulungan kay Ji-yook. Mabilis na tinipon ni Ji-yook sina Pilho, Section Chief Dong-kyun, at Ji-yi upang ipatupad ang isang plano upang mapabagsak si Deputy Director General Lee. Kasabay nito, ipinakilala niya sa kanila ang isang bagong miyembro, si Director Jong. Ibinunyag ni Director Jong na kung nais nilang mahawakan ang lihim ni Deputy Director General Lee, kailangan nilang magsimula kay Chairman Shin. Sinamantala nila ang katotohanan si Chairman Shin ay nagnanakaw ng personal na impormasyon ng mga tao at gumagamit ng sasakyan upang patayin ang mga nakakaalam ng sikreto. Mayroon ding kaso ng paggamit ng sasakyan upang patayin ang isang kongresista. Ang mga ebidensyang ito lamang ay sapat na upang mawasak si Chairman Shin. Kaya't pinuntahan nila siya at ipinaalam na may hawak silang ebidensya ng kanyang mga krimen. Hiniling nila kay Chairman Shin na ibigay ang ebidensya laban kay Deputy Director General Lee pati na rin ang listahan ng mga kasapi ng Sangmo Organization. Sa ganoong paraan lamang siya makakatanggap ng kaluwagan. Kasabay nito, lihim na nakipagkita si Director Jong kay Deputy Director General Lee at ibinunyag ang plano ni Ji-yook. Ngunit hindi man lang nagpakita ng reaksyon si Deputy Director General Lee matapos marinig ito at sa halip ay sinabi lamang na natapos na niya ang kanyang plano. Matapos gamitin si Chairman Shin upang encrypt ang sistema, agad niya itong alisin. Dahil dito, nagtungo si Deputy Director General Lee sa kumpanya ng teknolohiya ng galit upang bigyan si Chairman Shin ng huling babala. Ngunit laking gulat niya nang matagpuan niya si Pilho na naghihintay doon. Agad na ipinag-utos ni Pilho sa kanyang mga tauhan na palibutan si Deputy Director General Lee at sinabing may hawak siyang ebidensya ng kanilang mga krimen. Lumabas na isang doble kara si Director Jong. Sadyang ipinakalat ni Director Jong ang balita tungkol sa pagtataksil ni Chairman Shin at palihim na ni-record ang sinabi ni Deputy Director General Lee pagkatapos ay pinatugtog ito upang marinig ni Chairman Shin. Alam din ni Chairman Shin na si Deputy Director General Lee ay isang walang awang tao, kaya tiyak nagagawa ito ng isang kasuklam-suklam na hakbang. Dahil dito, nakipagtulungan siya sa kanila at isinuko ang ebidensya ng mga krimen ni Deputy Director General Lee upang matiyak na hindi siya masasaktan ng Sangmo Organization. Inaresto si Deputy Director General Lee at wala siyang magawa kundi humingi ng saklolo sa iba pang kasapi ng Sangmo. Nakiusap siya sa kanila na iligtas siya, kung hindi, pati ang Sangmo ay tuluyang mawawasak. Samantala, nagtungo rin si Ji-yook sa selda upang tanungin si Deputy Director General Lee. Itinanong niya kung iniutos nito kay Kyung-sok na patayin ang pinuno ng North Korea na si Yang Chan isang taon na ang nakalipas. Agad itong itinanggi ni Deputy Director General Lee dahil noong gabing iyon, hindi niya natanggap ang pagsang-ayon ni Yang Chan na tumakas mula sa North Korea upang lumikha ng kaguluhan para sa kanya. Sa halip, inutusan niya si Kyung-sok na suriin ang sitwasyon, ngunit natuklasan na lamang nilang pinaslang na si Yang Chan. Ang pumatay kay Yang Chan ay si Mosa. Labis itong ikinagulat ni Ji-yook. Ngunit ang pinakanakagugulat ay ang sumunod niyang natuklasan. Nang patuloy niyang sinyasat ang insidente, naunawaan ni Ji-yook na nais patayin ni Mosa si Yang Chan noon dahil si Mosa ay dating kasapi ng ahensya ng intelihensya. Matapos maisiwalat ang listahan ng mga espesyal na ahente, pinalad si Mosa na mabuhay at manatili sa North Korea. Ngunit ang taong nagpahirap sa kanya hanggang sa mapilitan siyang baguhin ang kanyang anyo ay walang iba kundi si Yang Chan, na nooy Deputy Director ng ahensyang pansiguridad. Sa makatuwid, ang pagpatay ni Mosa kay Yang Chan ay maaaring ituring bilang paghihiganti. Ngunit dahil doon, nagambala ang plano ng Sangmo. Hindi rin lubos na naunawaan ni Deputy Director General Lee ang sitwasyon, kaya't nakipagtulungan siya kay Mosa. Ngunit sa huli, muling nailantad ang listahan ng mga espesyal na ahente ng Overseas Department.
Kaya nang muling binalikan ni Jayuk ang mga pangyayari noon, agad na naunawaan ni Deputy Director General Lee na ang tunay na layunin ni Mosa ay wasakin ang buong ahensya ng intelihensya. Dahil dito, upang maprotektahan ang ahensya, palihim niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na hulihin si Mosa. Ngunit naging mas malagim ang sinapit ni Chunwoo, ipinakita ang kanyang bangkay sa isang mataong lugar upang ipahayag ang isang matinding babala laban sa ahensya ng intelihensya. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Deputy Director General Lee si Jayuk, iniisip mo pa rin bang isa akong halimaw? Biglang naalala ni Jayuk na noong inoobserbahan niya ang sitwasyon, napansin niyang binigyan siya ni Mosa ng saludo. Hindi niya inasahan na mula pa sa simula, isinama na siya ni Mosa sa kanyang plano. Dahil dito, naging malinaw ang utang na loob ni Mosa. Ang kaharapang ito sa isang kalabang tulad ni Mosa ay nagbigay kay Jayuk ng kaunting pangamba. Gayunpaman, ang mga kasalanan ni Deputy Director General Lee ay dapat bayaran ng dugo. Kaya't pinaalalahanan siya ni Jayuk na hintayin ang kanyang parusa. Habang papalabas ng selda si Jayuk, nakasalubong niya ang dating tauhan ni Deputy Director General Lee, si Section Chief Kim. Hindi pa siya nakakalayo nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jae na nagsabing patuloy niyang minamanmanan ang pinaghihinalaan, si Section Chief Kim. Sa puntong ito, biglang napagtanto ni Jayuk na may hindi tama. Agad siyang bumalik sa selda at natuklasan niyang nakabiting patay si Deputy Director General Lee mula sa kisame. Mabilis na sumugod si Jayuk upang sagipin ito. Sa kabutihang palad, hindi pa siya huli. Matapos ang paunang lunas, bahagyang nagkamalay si Deputy Director General Lee at sinabing si Mosa ang may kagagawan. Pagkatapos ay muli siyang nawalan ng malay. Sa huli, nalaman nilang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Sangmo. Nahulaan nila na ang tunay na target ni Mosa ay hindi ang Sangmo kundi ang ahensya ng intelihensya mismo. Dahil dito, pinili nilang italaga ang Director General bilang bagong kasapi at binigyan siya ng misyon na makipagkasundo kay Mosa upang mabigyan si Mosa ng pagkakataong personal na maghiganti at patayin ang totoong traidor na nagkanulo sa kanya. Tunay ngang napakapanganib ni Mosa. Kaya't nagpunta si Jayuk upang hanapin ang mga tauhan nito, ngunit sinabi ng kabilang panig na hindi pa nila kailanman nakita si Mosa. Ang alam lang nila ay si Mosa ang may kontrol sa mga iligal na transaksyon sa hangganan at lahat ng pinili niya ay tapat sa kanya ng lubusan. Ang dahilan ng pagpunta ni Mosa sa Korea ay upang isagawa ang isang napakalaking plano na tuluyang yayanig sa buong bansa. Samantala, iniulat ni Section Chief Dong-kyun kay Pilho ang tangkang pagpatay kay Deputy Director General Lee. Ang natitirang may kapangyarihan lamang ay ang Director General. Pinaghihinalaan niyang bahagi rin ito ng Sangmo. Ngunit sa kasalukuyan, wala siyang sapat na kapangyarihan upang aksyonan ang bagay na ito. Dahil dito, agad na kumilos si Deputy Director General Do, nakakabalik lamang sa posisyon. Una niyang ipinag-utos sa kanyang mga tauhan ang paghahanap kay Mosa, ang napakadelikadong tauhan na nagbabanta sa seguridad ng bansa. Sa pamamagitan ng investigasyon sa screening ng Technical Department, natuklasan na nang magkita sina Deputy Director General Do at Mosa, lahat ng surveillance tapes na nakolekta ng departamento ay nabura. Bukod pa rito, walang bakas ng anumang hacker attack. Sa pamamagitan ng teknolohiya ng pagsubaybay, natuklasan nila na may isang taong gumamit ng malware na inilabas ni Sang-kyun upang atakihin ang ahensyang paniktik para sa pangalawang pag-atake. Dahil dito, lumitaw ang sitwasyong ito, na labis ding nagpalito kay Jae. Noong panahong iyon, naramdaman niyang may mali. Bagaman isang henyo si Sang-kyun sa pag-hack, hindi siya sanay gumamit ng malware bilang pain sa pag-atake. Dahil dito, pinuntahan ni Jae at Jiyok si Sang-kyun. Ngunit nang malaman ni Sang-kyun na naaresto na ang utak sa likod ng pagpatay sa kanyang ama, hindi man lang siya nagulat. Sinabi rin niya na hindi pa nakakatanggap ng nararapat na parusa ang mga yon. Dahil dito, napansin ni Jiyok at Jae ang isang palatandaan. Pinaghinalaan nila na maaaring ginamit lang si Sang-kyun ng iba. Sa pamamagitan ng pagmamanman kay Sang-kyun, nadiskubre nilang may koneksyon siya sa isang tauhan ni Mosa. Batay sa ruta ng kilos ng dalawa, natuntun nila ang isang misteryosong pabrika. Napakataas ng konsumo ng enerhiya sa paligid ng lugar na yon. Dahil dito, pinaghinalaan nilang iyon ang base ni Mosa. Agad na nagsagawa ng biglaang pagsalakay ang puwersang pinamunuan ni Jiyok at Section Chief Dong-kyun. Ngunit habang hinahanap ang kanilang mga kasamahan sa unahan, isang bomba ang sumabog. Mukhang handa na ang kalaban bago pa man sila dumating. Bago pa makapag-react ang kanilang koponan, bumilis na ang takbo ng labanan. Sinadya rin ni Mosa na ipakita ang sarili upang akitin si Jiyok papunta sa direksyong iyon. Nang matagpuan ni Jiyok si Mosa, kakaiba ang ngiti nito. Pagkatapos, pinindot ni Mosa ang switch sa kanyang kamay at agad na sumabog ang buong pabrika. Sa mismong sandali ng pagsabog, isang puting electric pulse ang kumalat sa lahat ng direksyon. Hindi na gumana ang anumang electronic device sa paligid. Nang lumitaw si Mosa na may balak tapusin si Jiyok, mabilis siyang pinigilan ni Jae na tumakbo papunta roon habang may hawak na baril. Tinawag ni Jae si Mosa na ama na nagpatigil dito saglit. Mukhang nayugyog si Mosa, ngunit pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang baril at itinutok ito kay Jae. Automatikong gumanti ng putok si Jae at tinamaan si Mosa. Agad namang dumating ang mga tauhan ni Mosa. Sa huli, sa tulong ng smoke bomb, nakatakas ang grupo ni Mosa. Bukod pa rito, sa lahat ng sasakyang naroon, tanging ang sasakyan ni Mosa ang gumana. Doon lang napagtanto ni Deputy Director General Du na naglagay si Mosa ng electric shock bomb sa lugar. Sa sandaling sumabog ang bomba, lahat ng electronic device sa paligid ay tumigil sa paggana. Gayunpaman, may anti-electrocution device ang sasakyan ni Mosa, kaya ligtas siyang nakatakas. Matapos ang insidente, naibalik ng Technical Department ang nasirang computer sa lugar at natagpuan ang bahagi ng dokumentong may kaugnayan sa impormasyon tungkol sa Seoul National Cemetery. Nang marinig ang balitang ito, naalala ni Deputy Director General Du na ilang araw na ang nakalipas, gusto ng direktor na dumalo siya sa serbisyong pang-alaala para sa mga martyr. Ang lokasyong iyon ay ang Seoul National Cemetery na nabanggit rin sa mga dokumento. Sa araw na yon, maraming matataas na opisyal ang dadalo. Pinagsama niya ito sa mga sinabi ni Mosa kay Jiyok noon, kaya naramdaman ni Deputy Director General Du na siya ang target ni Mosa.
Dahil dito, nagpa siya siyang gawing pain ang sarili niya. Kasabay nito, may ilang serye rin ng mga numero sa loob ng computer. Naalala ni Jayuk na ang container na may ganoong serial number ay minsang ginamit upang ikulong ang isang dalubhasang gumagawa ng droga, hindi isang bagay na kayang sirain ang buong Korea gaya ng sinabi ni Chunjil. Kaya iniutos ni Jayuk sa isang tauhan mula sa Archives Department na siya sa atin ito ng mas malinaw. Kasabay nito, sinuri rin niya ang loob ng iba pang mga container dahil malaki ang posibilidad na bomba ang laman ng mga ito, hindi droga, na dinala ni Mosa. Samantala, nakatanggap ng tawag si Jae mula sa isang pari, ang paring madalas niyang puntahan. Sinabi ng pari na ilang araw na ang nakalipas, maaaring nakatagpo siya ng isang napakapanganib na tao. Ayon sa pari, may isang lalaking pumunta upang magsisi. Sinabi ng lalaki na noong panahong iyon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay ikinulong at dumanas ng iba't ibang klase ng hindi makataong pagpapahirap. Ngunit mas pinili nilang mamatay kaysa sumuko. Habang nakakulong sila sa impyernong iyon sa lupa, naisip nilang wala ng pag-asang mabuhay. Kaya, ang naghihinalong kasamahan ay nakiusap sa natitirang buhay na kasamahan na wakasan na ang kanyang buhay upang matapos na ang kanilang paghihirap. Nakita niya ang kasamahan niyang nasa desperasyon, kaya sinakal niya ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, binunot niya ang isang buto mula sa katawan ng kasamahan niya. Sa kalagitnaan ng gabi, pinatalas niya ito at ginamit upang patayin ang tagabantay ng piitan at makatakas mula sa impyernong iyon sa lupa. Ngunit mula noon, tila naging ibang tao na siya. Hindi na niya alam kung sino siya, ang tanging alam niya ay pinatay niya ang kanyang sariling kasamahan upang mailigtas ang sarili niya. Ang dahilan kung bakit sila napunta sa ganoong sitwasyon ay dahil pinabayaan sila ng kanilang mga nakatataas. Inakala nilang pinoprotektahan nila ang buong bansa. Ngunit sa realidad, ang tanging pinoprotektahan nila ay ang interes ng isang maliit na pangkat ng makapangyarihang tao. Dahil dito, nais niyang maghiganti at ibunyag ang mga lihim na ito sa publiko. Kasabay nito, nais din niyang panagutin ang mga taong iyon. Pagkatapos, umalis ang lalaki. Bago siya umalis, sinabi niya na makalipas ang ilang araw, pagkatapos niyang matagumpay na makapaghiganti, babalik siya upang ipagtapat ang kanyang mga kasalanan. Matapos marinig ang kwento at ang tono ng taong iyon, naramdaman ni Jae na kahawig ito ng kanyang ama. Kaya isinalaysay niya ang kwentong ito kay Jayuk. Marahil, dahil sa mga trahedyang dinanas ng kanyang ama, nagbago siya at naging si Mosa na ngayon. Ngunit nang tanungin ni Jayuk si Jae kung sigurado siyang ang taong iyon ay talagang ang kanyang ama, at kung kaya ba niyang barilin ito, sumagot si Jae na kung si Mosa, na gumawa ng napakalaking kasamaan sa bayan at sa mga mamamayan, ay talagang ama niya, nais niyang si Jayuk na mismo ang magparusa rito para sa kanya. Mabilis na nagsimula ang operasyon. Ayon sa plano, lahat ay magtatago sa kanilang mga pwesto at maghihintay sa pagdating ni Mosa. Gayunpaman, habang inaalisan ng technical department ang mga na-leak na datos, natuklasan nilang binago ang listahan ng mga panauhin. Ang taong nagbago nito ay si Sangkyon. Agad na kinumpara ni Jayuk ang listahan at mabilis niyang natukoy ang kahina-hinalang empleyado. Agad siyang nagpaputok upang harapin ang kalaban. Ngunit nang makalapit si Jayuk, natuklasan niyang may nakakabit na time bomb sa katawan ng lalaking ito. Nang makita niyang malapit nang sumabog ang bomba, hindi na ininda ni Jayuk ang panganib at itinakip ang sarili sa bomba. Gayunpaman, nang matapos ang countdown, hindi ito sumabog. Pagkatapos, tumunog ang cellphone ng patay na lalaki. Sinagot ito ni Jayuk. Si Mosa pala ang tumawag. Sinabi ni Mosa kay Jayuk na hindi lang ito simpleng paghihiganti laban sa isang tao, kundi nais niyang ipakita sa lahat ang tunay na anyo ng mga matataas na pinuno na pinagkatiwalaan nila. Kaya sinabi ni Mosa kay Jayuk na abangan ang kanyang espesyal na palabas. Lumabas na ang computer na naiwan matapos ang pagsabog sa pabrika ay bahagi rin ng plano ni Mosa. Samantala, ginamit ni Jae ang mga pahiwatig mula sa storage department upang subaybayan ang direksyon ng truck na nagdala ng mga kalakal mula sa container. Pagdating niya sa lokasyon, natuklasan niyang walang gwardyang nagbabantay. Agad niyang binuksan ito at tumambad sa kanyang harapan ang isang dambuhalang bomba. Nang matapos ang countdown, hindi ito sumabog ngunit nagdulot ito ng matinding kadiliman sa paligid. Isa pala itong malawakang electromagnetic pulse bomb. Kaya nitong patigilin ang lahat ng electronic device sa loob ng 5 kilometrong radius. Sa mga oras na ito, sa lansangan, napansin ni Jae ang nag-iisang sasakyang gumagalaw, ang espesyal na sasakyan ni Mosa. Agad niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na sundan ito. Ang pagsabog ng electric bomb ni Mosa ay sumira sa data server ng National Bank, ang pinakamalaking bangko sa Korea. Kontrolado nito ang isang katlong bahagi ng datos ng ekonomiya. Kaya naman, agad na nakipag-ugnayan si Jae kay Jayuk. Pinaghinalaan niyang ang tunay na target ni Mosa ay maaaring ang National Bank. At tulad ng kanyang inaasahan, nagtungo nga si Mosa kasama ang kanyang mga tauhan sa bangko at nagdala ng isang electric bomb sa loob. Kasabay nito, agad na inokupa ni Mosa at ng kanyang grupo ang central area ng bangko. Nang dumating sina Jayuk at Jae, nakasara na ang pangunahing pinto. Mabilis na nagsimulang mag-live broadcast si Mosa. Hinamon ni Mosa ang mga otoridad na pumili, iligtas ang mahigit 30 bihag na kanyang kinidnap o iligtas ang mahalagang datos ng bangko na pinahahalagahan nila. Isa lang ang maaaring piliin. Mayroon lamang silang 3 oras upang magdesisyon. Pagkasabi niya nito, agad niyang ipinabitay ang 3 gwardiya bilang senyales na nagsimula na ang oras ng pag-isip. Agad na kumalat ang balita sa buong bansa. Samantala, nakatanggap si Deputy Director General Do ng tawag mula sa Director General. Sinabi nito na inutusan sila ng Blue House na hanapin ang electric bomb anuman ang mangyari upang maprotektahan ang datos ng bangko dahil maraming tao at negosyo ang maapektuhan. Ngunit tumutol si Pilho sapagkat kung hindi nila pipiliing iligtas ang mga tao, tuluyan nang mawawala ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Ngunit sagot ni Deputy Director General Do, ang isang desisyon ay may kinalaman sa buhay at kabuhayan ng milyon-milyong tao, habang ang isa naman ay tungkol sa buhay ng mahigit 30 bihag. Alam ni Pilho kung alin ang mas mahalaga. Alam din nila na ginawa ito ni Mosa upang manipulahin ang pag-iisip ng publiko, sirain ang tiwala nila sa gobyerno, at ilagay sa alanganin ang katatagan ng buong bansa.
Ngunit sa kabutihang palad, nagising si Sangkyon. Nakita niyang walang awa si Mosa sa pagpatay ng mga inosenteng tao, kaya napagpasyahan niyang tulungan ang intelligence agency. Ginamit niya ang malware ni Mosa upang mabuksan ang pintuang humaharang kina Ji-yook at Jae. Naiintindihan ni Ji-yook at Jae ang kasalukuyang sitwasyon, kaya mas pinili nilang hanapin muna ang electric bomb. Ngunit matapos ang masusing pagsisiyasat, natuklasan nilang peke ang bomba. Lumabas na ang tunay na plano ni Mosa ay patayin ang mga bihag mula pa sa simula. Anuman ang piliin ng gobyerno, nais niyang wasakin ang tiwala ng mga mamamayan. Dahil dito, nakumpirma rin ni Jae na si Mosa ang tunay niyang ama. Dati siyang isang espesyal na ahente na bihasa sa pagmanipula ng pag-isip ng tao. Sa puntong ito, natuklasan na rin ni Mosa ang kinaroroonan ni Ji-yook at Jae gamit ang surveillance system. Agad silang tumakbo patungo sa rooftop upang ipasa ang code sa mga nakapaligid na puwersang naka-ambush. Ngunit kahit nalaman ng mga leader na peke ang bomba, tumanggi pa rin silang unahing sagipin ang mga bihag. Iniutos nila kina Ji-yook at Jae na hanapin muna ang bawat sulok ng gusali upang tiyakin na walang pangalawang electric bomb. Sa totoo lang, alam ni Mosa kung paano mag-isip ang mga nasa matataas na posisyon, iniisip lamang nila ang kanilang pansariling interes. Alam niyang hindi nila pipiliing iligtas ang mga bihag. Ngunit naunawaan ni Deputy Director General Do na isa itong digmaang psikolohikal, isang laban ng dapat pagtagumpayan ng mga espesyal na ahente tulad nila upang pabagsakin ang kaaway. Dahil dito, nagdesisyon siyang mag-isa at inutusan si Ji-yook na unahing sagipin ang mga bihag. Kasabay nito, ipinadala rin niya ang Special Forces Team upang makipagkoordina sa operasyon. Samantala, gumamit naman si Jae ng talino. Pinaandar niya ang paboritong musika ng kanyang ama noong siya ay bata pa sa bawat palapag ng gusali. Sa pamamagitan ng reaksyon ng mga bihag, mabilis niyang natukoy kung saang palapag sila nakakulong. Dahil dito, agad silang kumilos. Ngunit tuluyang nagwala si Mosa nang marinig ang musikang iyon. Sinira niya ang speaker at kaagad na iniutos sa kanyang mga tauhan na tutukan ang mga bihag. Pagkatapos, nagtungo siya sa control center at nakita niyang mag-isang lumalaban si Ji-yook hanggang makarating ito sa mismong pinto ng silid kung saan nakakulong ang mga bihag. Gayunpaman, anuman ang gawin ni Ji-yook, hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto. Sinabi ni Mosa kay Ji-yook na huwag nang sayangin ang kanyang lakas dahil may bomba na siyang itinanim sa loob ng silid na iyon. Ang switch upang mabuksan ang pinto ay nasa kanyang kamay. Kung nais ni Ji-yook na iligtas ang mga bihag, kailangan niyang pumunta sa rooftop. Samantala, dumating na rin ang Director General sa Command Center. Galit niyang sinermonan si Deputy Director General Do dahil hindi ito sumunod sa utos. Pagkatapos, sa pamamagitan ng screen, nakita nilang umakyat sina Mosa at Ji-yook sa rooftop ng sunod-sunod. Nang makita ang remote control sa kamay ni Mosa, agad na inutusan ni Deputy Director General Do ang mga sniper na huwag kumilos ng pabigla-bigla at bantayan muna ito ng mabuti. Pagkatapos, tinakot ni Mosa si Ji-yook at inutusan siyang ibaba ang kanyang baril. Pagkatapos, binaril ni Mosa si Ji-yook sa binti. Ngunit hindi niya ito pinatay dahil tiwala siyang siguradong mananalo siya. Simula pa lamang, sinamantala na ni Mosa si Ji-yook. Ginawa niyang dahilan si Ji-yook upang saktan ang kanyang mga kasamahan at inilagay ito sa parehong sitwasyon na naranasan niya noon. Umaasa si Mosa na ang isang taong puno ng galit tulad ni Ji-yook ay matutulungan siyang tapusin ang kanyang paghihiganti at tapusin ang mga nasa organisasyon na sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa huli, hindi ginawa ni Ji-yook ang gusto niya. Pinili ni Ji-yook na sundin ang tinatawag na hustisya upang patunayan ang kanyang sarili. Sagot ni Ji-yook, kahit na nakapatay siya ng mga kasamahan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanggapin ito at pagsisihan. Samantala, si Mosa naman ay patuloy na itinutulak ang sisi sa iba. Sa sobrang galit, agad itinaas ni Mosa ang kanyang baril upang barilin si Ji-yook. Ngunit sinabi ni Ji-yook sa kanya na tingnan ang mga bihag. Sa screen ng live broadcast, nakita ni Mosa na lumitaw si Jae sa hanay ng mga bihag. Lumabas na ilang minuto bago ito nangyari, naghiwalay ng kilos sina Ji-yook at Jae. Tumakbo si Jae patungo sa lugar ng bihag sa kabila ng panganib. Kaya't napagkamalan siyang isa sa natitirang empleyado ng bangko at agad siyang dinakip ng mga tauhan ni Mosa. Ginawa ito ni Jae upang subukin kung si Mosa nga talaga ang kanyang ama. Dahil kung totoo, tiyak na hindi siya nito sasaktan. Nang makita ni Mosa si Jae, ang emosyon na dulot ng musika kanina at ang kasalukuyang eksena ay unti-unting nagbalik ng kanyang alaala. Habang tuliro si Mosa, agad siyang itinulak ni Ji-yook at natanggal sa kanya ang remote control. Agad ding dinampot ni Ji-yook ang baril sa lupa. Ngunit nang makita niyang pilit pa ring inaabot ni Mosa ang remote control, hindi na siya nagdalawang isip at pinaputukan ito. Dahil sa likas na instinto bilang isang espesyal na ahente, tumama ang dalawang bala ni Ji-yook sa vital spots ni Mosa. Habang bumabagsak na si Mosa at malapit ng malagutan ng hininga, sinabi niya kay Ji-yook na ang remote control na yon ay ang tanging paraan upang patayin ang bomba. Ang bombang itinanim niya ay isang time bomb at tanging ang remote control na yon ang makapipigil sa countdown. Nang marinig ito, hindi alam ni Ji-yook ang kanyang gagawin. Ang tanging nagawa niya ay damputin ang remote control. Habang nag-aalinlangan siya kung dapat bang paniwalaan si Mosa o hindi, napansin ng Director General ang kanyang kakaibang kilos at natakot na baka bigla siyang gumawa ng gulo at sirain ang data. Kaya't agad niyang iniutos sa sniper na patumbahin si Ji-yook. Samantala, nang marinig ni Ji-yook ang desperadong pagsusumamo ni Mosa na pindutin na ang switch, pinili niyang paniwalaan ang desisyon ni Jae. Sa huli, isinugal ni Jae ang sarili niya upang subukin si Mosa. Kaya, sa pagkakataong ito, pinili niyang maniwala sa ama ni Jae. Kasabay ng pagpindot niya sa switch, tinamaan din siya ng bala mula sa sniper. Nang marating ng komando team ang silid ng mga bihag, natuklasan nilang huminto ang countdown ng bomba sa huling 2 segundo. Sa kabila ng tama ng bala, dahan-dahang tumayo si Ji-yook. Sinabi niya kay Jae na kararating lamang, napuntahan at makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Mahina ngunit malinaw na sinabi ni Mosa na talagang na-miss niya si Jae. Pinili niyang hindi na siya harapin noon dahil ayaw niyang madamay siya sa panganib. Pagkatapos, nagtungo si Ji-yook sa silid ng mga bihag at lumabas sa live broadcast na pinapanood ng buong bansa.
Isiniwalat niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan at ibinunyag ang kahayupan ng Sangmo Organization, kung paano nila ninakaw ang personal na impormasyon ng mga tao, ginamit ito upang manipulahin ang kanilang pag-isip at kinontrol ang eleksyon. Sa huli, sinabi ni Jiuk kay reporter Kison na kontakin si Chairman Shin na nanonood ng buong live broadcast. Bagamat tumakas na si Chairman Shin patungo sa ibang bansa nang makita ang eksenang ito, naramdaman niyang malapit nang bumagsak ang Sangmo. Dahil dito, nagdesisyon siyang ibigay ang lihim na listahan ng mga kasapi ng Sangmo sa reporter. Nang matanggap ni Jiuk ang balita, inanunsyo niya ang password sa lahat upang malaman ng bawat mamamayan kung sino ang mga miyembro ng Sangmo. Sa huli, hinimatay si Jiuk. Kailangan niyang gugulin ang 5 taon sa bilangguan bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Pagkalaya niya, hindi na siya tinormenta ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi nagtagal, isang bagong misyon ang dumating sa kanya. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.